Mr. Silent Channel. Kabanata 3151-3160. Santo ng unang antas ng banal na landas. Ito. Ang fortune pillar ay mukhang mas malaki ng kaunti kaysa sa 4 na fortune pillars na nakita ko sa God Realm. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na mapabuntong hininga. Tila kumita siya. Ang 9-color fortune pillar ay isa ng pinakamataas na haligi ng kapalaran sa alamat, at ito ay ang kapalaran na dumiretso sa kaguluhan. Ang iba pang 4 na malalaking sekta na haligi ng kapalaran na alam mo ay kapalaran lamang na napupunta sa langit. Sabi ni Ling Yi. Ano ang pagkakaiba ng pagpunta sa kaguluhan at pagpunta sa langit? Nagtataka si Yang Yiyo. Ipinaliwanag ni Ling Yi, dapat may sinabi sa iyo ang espiritu ng sandata na si Xingluo, tama ba? Medyo emosyonal pa rin si Yang Yiyo nang banggitin niya ang espiritu ng sandata na si Xingluo, at tumango at sinabing, naging bituin siya sa langit. Sa oras na ito, alam din ni Yang Yiyo ang pagkakaiba. Tulad ng inaasahan, sinabi ni Ling Yi, lahat ng makapangyarihang nilalang sa celestial na mundo ay ipinanganak sa kaguluhan, kaya ang kaguluhan ang pinakamataas na antas, at si Dao Zhou Hongjun ay nagkatawang tao ang Heavenly Dao, na namamahala sa operasyon ng Heavenly Dao sa 3 kaharian, kaya sa ibaba ng kaguluhan ay ang Heavenly Dao, at kaya ang 9 and below colored ay ang fortune, ang 9 and below colored ay ang fortune. 5-colored fortune pillars, ngunit humihinto ang landas sa antas ng Heavenly Dao. Noong nakaraan, ang Holy Heavenly Court sa panahon ng Holy Heavenly Emperor ay ang 7-colored fortune pillar, na maaari lamang humantong sa Heavenly Dao level, hindi sa kaguluhan. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang Yunmen Heavenly Court, sa isang tiyak na lawak, ay may malaking kayamanan na lampas sa jurisdiction ng Heavenly Dao, na nangangahulugan na ang Yunmen Heavenly Court ay may malaking potensyal sa hinaharap. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Ling Yi ang ilan sa mga sumusunod na salita, naunawaan ni Yang Yiyo ang ibig niyang sabihin. Kung ito man ay ang espiritu ng sandata na si Xingluo o Ling Yi Tai at iba pa, tila alam nilang lahat ang tungkol sa Heavenly Dao Hongjun. Kung iisipin, ibinunot ng Holy Heavenly Emperor ang kanyang espada, na nangangahulugang sinundan ni Ling Yi at Tai at iba pa ang Holy Heavenly Emperor para labanan ang langit. Ito ay isang grupo ng mga baliw, ngunit isang grupo din ng mga taong matatapang. Ang Heavenly Dao ay hindi patas, at nilalabanan nila ang langit. Ngayon ang daan na ito ay dumating sa kanya. Kahit na ayaw aminin ni Yang Yiyo, tinanggap na niya ang katotohanan sa kanyang puso. In his bones, hindi rin niya inamin na unfair ang way of heaven. Ang iyong Daos na ninuno na si Hongjun ay katumbas ng pagpitas ng pitch ni Pangu, ang amang Diyos, at sa pilitang binago sa daan ng langit, kaya't ang daan ng langit ay 54-49. Ang hindi kumpleto na ito ang gumawa ng paraan ng langit na hindi kumpleto, at kinakailangan na patuloy na simulan ang walang katapusang mga sakuna upang gawing ganap na tumakbo ang daan ng langit. Ito ay hindi patas sa lahat ng bagay sa mundo. Kaya naman labag sa kalooban ng langit ang Holy Heaven Palace. Talagang kinilala ni Yang Yiyo ang konseptong ito. Kaya lang nang sabihin sa kanya ng espiritu ng instrumentong si Xingluo ang tungkol dito, hindi niya ito inamin sa salita, ngunit pumayag siya sa kanyang puso. Ang daang tatahakin niya sa hinaharap ay laban din sa kapangyarihan ng langit. Pero hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nanumpa na magsalita tungkol sa dakilang daan, hindi sa daan ng langit noong itinatag niya ang orthodoxy noon. Sa sandaling ito, pagkatapos ng pagtatatag ng Yunmen Tianting Taoism, lumitaw ang fortune pillar. Ito ay isang siyam na kulay na fortune pillar na dumiretso sa kaguluhan at naging pinakamataas na antas ng fortune pillar. Hindi rin direktang ipinakita nito na kaya niyang lampasan ang kaguluhan sa hinaharap at malalampasan ang antas ng Heavenly Dao. Ito ay isang magandang bagay. Ang labag sa kalooban ng langit ay lampasan ang Heavenly Dao Hongjun na labag sa kalooban ng langit. Ang unang hakbang na ito ng pundasyon ay itinuturing na isang tagumpay. Bumantong hininga si Lord Rabbit at sinabi, ang dakilang ambisyon na itinakda mo ay sapat na. Gusto mo na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay maging katulad ng Yunmen Daoism sa hinaharap, tama ba? Tumango si Yang Yiyo at sinabing, sa paglalakbay na ito, nakita ko ang paghihirap ng pinakamababang nilalang sa God Realm. Ang ideal na mundo ko ay hindi dapat ang pinakamababang nilalang ay mga langgam. Kahit sinong nilalang ay dapat may karapatang mabuhay at maghanap ng mas malaki at mas mataas na landas, sa halip na maging kanyan kumpi ayon sa batas ng gubat. Ang mundo na naiintindihan ko ay dapat na isang mundo ng mahusay na pagkakaisa ng mga celestial body. Ang God Realm ay dapat na isang mundo kung saan ang lahat ng bagay at lahi ay magkakasamang nabubuhay magpakailanman, at walang hanggan. Lahat ang isang buhay na nilalang, hindi alintana kung ito ay mataas o mababa, ay dapat magkaroon ng pagkakataong magsikap para sa pag-unlad at dapat magkaroon ng pag-asa. Sa makatuwid, ang aking Yunmen Daoism ay magtuturo sa lahat sa hinaharap. Hindi mahalaga kung lahi man ito ng tao, lahi ng demonyo, o anumang lahi, basta sumasang-ayon sila sa ating Daoismo, maaari silang magsanay tulad ng Yunmen Daoism. Dahil ang daan ng langit ay hindi mabait, itatatag ko ang aking puso para sa langit at lupa, at ang aking buhay para sa mga buhay na nilalang.
Ang mahihina ay paprotektahan ng ating Yunmen, at mamanahin natin ang mga supernatural na kapangyarihan ng mga nakaraang santo, tumagos sa kanilang dakilang daw at supernatural na kapangyarihan, upang magkaroon sila ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili, magbukas ng kapayapaan para sa lahat ng mga kaharian, at magbukas ng isang mapayapa at magandang mundo para sa lahat ng malaki at maliliit na mundo. Ito ang ubod ng aking Yunmen Daoism sa hinaharap. Boom! Sinabi ito ni Yang Yiyo, at dumagundong ang kulog sa kalangitan sa itaas ng siyam na langit. Parehong pangit ang itsura ni Rabbit Lord at Ling Yi. Malalaman ng langit. Bulong ni Rabbit Lord sa sarili. Ano ang mahalaga kung alam mo? It's a matter of time. We have done it before, defying the heavens. Pinaikit ni Ling Yi ang kanyang mga mata at tumingin sa langit at sinabi. Oo, dahil nagawa na natin, nagawa na natin. Naniniwala ako na ang Emperor of Heaven ay makakalaban sa langit at aakayin ang mundong ito sa totoong liwanag. Ang Rabbit Lord ay puno rin ng fighting spirit sa sandaling ito. Bagamat natapos na ang pagsasalita ni Yang Yiyo, natakot pa rin siya sa kulog. Nanginginig ang kanyang kaluluwa. Hindi tulad ng iba, mas malinaw niya itong naramdaman. Ang kulog na ito ay nagmula sa daan ng langit at itinakip sa haligi ng fortune. Bilang master, naramdaman niya ito ng malalim. Ang kapangyarihan ng ang langit ay hindi mahuhulaan. Nang makita ang pangit na mukha ni Yang Yiyo, inaliw siya ni Ling Yi, ang emperador ng langit ay hindi kailangang mag-alala. Si Hongjun ang daan ng langit at hindi niya tayo personal na makitungo. Bukod dito, makikita mo na ang haligi ng fortune ay hindi nasira. Ito ang pakinabang ng direktang daan sa kaguluhan. Hindi siya makagalaw. Hindi, parang hindi matatag ang pillar of fortune. Kailangan nating humanap ng paraan para sugpuin ang kapalaran, kung hindi, magkakaroon ng gulo. Sabi ni Ling Yi. Sumikip ang puso ni Yang Yiyo at nagtanong siya, paano natin mapipigilan ang hindi matatag na swerte? Kahit na walang interference mula sa kulog na ito, ang swerte ay dapat sugpuin. Kung hindi, ito ay maaapektuhan ng labas ng mundo at ang swerte ay magiging hindi matatag sa hinaharap. Sa oras na iyon, ang haligi ng swerte ay babagsak, at ang buong Yunmen Daotong ay hindi maiiwasang maubusan ng swerte at tuluyang mawala. Ang labas ng mundo ay dapat na nasa ilalim ng kalooban ng langit na Dao. Maraming puwersa ang aatake sa Yunmen at aagawin ang swerte ni Yunmen, kaya dapat sugpuin ang swerte. Kung paano ito sugpuin? Ang pinakasimple at direktang paraan ay ang pagsugpo sa swerte gamit ang isang nangungunang kayamanan, marahil ang Chaos Bell sa iyo ay magagawa ito. Tumingin si Ling Yi kay Yang Yiyo at sinabi. Chaos Bell. Tumingin si Yang Yiyo kay Ling Yi. Sinabi ni Ling Yi, oo, para sugpuin ang makapangyarihang swerte ng bayan, kailangan ang isang makapangyarihang kayamanan. Ang Chaos Bell ay isinilang sa kaguluhan, kaya dapat nitong sugpuin ang Nine-Colored Fortune Pillar at tiyakin ang mahabang buhay ng Yuntian Heavenly Palace. Kung ganoon, gamitin natin ang Chaos Bell para sugpuin ito. Bagamat nag-aatubili si Yang Yiyo na ibigay ang kayamanang ito, alang-alang sa swerte ni Yunmen, ang Chaos Bell lang ang kaya niyang ilabas. Dong! Ang Chaos Bell ay lumitaw sa palad ni Yang Yiyo. Paano ito gagawin? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Ling Yi, ilagay lang ang Chaos Bell sa pagkakabuo ng Holy Heavenly Palace. Ang Holy Heavenly Palace noon ay pinipigilan ang swerte gamit ang Holy Heavenly Palace Formation, ngunit hindi na ito sapat ngayon. Ang pagdaragdag ng Chaos Bell ay maaaring maging isang pagpapala, na sapat at kapaki-pakinabang. Ang Chaos Bell ay pinipigilan ang swerte at maaari niyang dagdagan ang depensa ng Holy Heavenly Palace kung si Emperor Ravenly Yuntian. Buhay, hindi niya masisira ang Heavenly Palace. Okay, tumanggo si Yang Yiyo at inihagis ang Chaos Bell sa Nantian Gate sa ibaba, go. Dong! Ang Chaos Bell ay naging isang gintong liwanag, at sa susunod na sandali ay dumiretso ito sa Holy Heavenly Palace at nahulog sa formation. Dong dong dong! Sunod-sunod na tumunog ang mga kampana. Sa isip ni Yang Yiyo, ang Chaos Bell ay unti-unting sumanib sa Holy Heavenly Palace Formation. Pagkatapos ng siyam na kampana, ang siyam na kulay na haligi ng swerte sa labas ay kumislap ng gintong liwanag, ngunit isang gintong kampana ang lumitaw sa haligi ng swerte. Ang Chaos Bell ang matagumpay na nasugpo ang swerte. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo na ang siyam na kulay na haligi ng kapalaran ay naging matatag at napakabigat, na nagpaginhawa sa kanya. Kasabay nito, sa apat na pangunahing sekta sa apat na direksyon ng God Realm, may apat na supremo na nilalang na biglang nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin sa langit isa-isa, at nakita ang siyam na kulay na haligi ng kapalaran sa gitna ng God Realm na dumiretso sa kaguluhan. Humph, you little brat, you are so bold. Ang sentral na sekta ay nagtuturo sa lahat, ikaw ay mayabang. Halika, magpadala ng isang tao upang tingnan. Paano natin hindi batiin ang hitsura ng gitnang sekta? Ito ay ang Tai Ching sect na matatagpuan sa silangan ng God Realm. Ang kasalukuyang Daoist Master ay personal na nagbigay ng mga utos na magpadala ng mga tao upang bumati, ngunit ang pagbati na ito ay hindi isang tunay na pagbati, ngunit isang pagpapakita ng puwersa. Isang lalaki ang lumabas mula sa gumugulong na mapalad na mga ulap. Pagharap sa Daoist Master, magalang niyang sinabi, gusto mo bang kumilos ako? Ang Daoist
Si Master Tai Ching ay hindi makita sa mga gumugulong na ulap, tanging boses na parang kulog ang narinig, hindi na kailangan. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang batang iyon na si Yang Yiyo. Nagawa niyang magtatag ng Daoist School at lumikha ng haligi ng swerte na direktang humahantong sa kaguluhan. Hayaan ang ninuno na si Julie mula sa 10 pangunahing pamilya sa God Realm. Ang ninuno sa God Realm ay nakahanap. Katotohanan. Kailangan kong malaman ang pinanggalingan ni Yang Yiyu kumpara sa labanan sa pagitan ng Saint Emperor at Azure King nang mamatay sila at tingnan ang reinkarnasyon ng Saint Emperor. Susunod ako sa utos ng Daoist Master. Kasabay nito, ang iba pang 3 Daoist School, tulad ng Xuanhuang Daoist School, Tianlei Daoist School, at Yinyang Daoist School, ay nagpadala rin ng mga tao doon. Ang 4 na pangunahing paaralan ay karaniwang pareho. Hindi nila alam ang mga detalye ng Central Daoist School na lumitaw sa God Realm, kaya nagpadala sila ng mga tao para malaman. Bilang isang Daoist Master, mas alam niya kaysa sa ibang mga Diyos, ngunit si Yang Yiyan lang ang kilala niya, ngunit hindi niya alam ang tunay na pinagmulan ni Yang Yiyan. Gayunpaman, alam nilang lahat ang labanan sa pagitan ng Saint Heavenly Emperor at Shira King. May mga hula sila sa kanilang mga puso, ngunit hindi nila matiyak. Maaari lamang silang magpadala ng mga tao upang suriin muna. Ang tseke na ito ay natural na maghanap ng problema. Mula nang bumagsak ang Saint Heavenly Court sa panahon ng Kaitian, lahat sila ay gustong maging pinuno ng Daoist na tradisyon, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay pantay-pantay, at walang sinuman ang gustong magpasakop sa isa. Mas gugustuhin nilang umasa na hindi kailanman magkakaroon ng sentral na tradisyon ng Daoist. Kung maaari, tiyak na sisirain nila ang tradisyong Daoist na itinatag ni Yang Yiyan sa paglago nito. Sa ilalim ng 4 na pangunahing tradisyon ng Daoist, mayroong maraming puwersa sa banal na mundo, tulad ng 10 pangunahing pamilya sa banal na mundo at ang 4 na pangunahing panlabas na paraan sa banal na mundo. Ang background sa likod ng mga ito ay ang 4 na pangunahing Daoist tradisyon ng Tai Ching, Xuanhuang, Tianlei, at Yinyang. Ang malalakas na lalaki mula sa mga puwersang ito ay ipinadala sa Yunmen Heavenly Court ayon sa pagkakabanggit. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Yang Yiyan na isang tunay na santo ang dumating para guluhin siya. Matapos sugpuin ang haligi ng tadhana, inutusan ni Yang Yiyan ang mga disipulo ng Yunmen na opisyal na lumipat sa Yunmen Heavenly Court. 3 o 400,000 disipulo ng Yunmen ang nagmarcha papunta sa Golden Avenue, pumasok sa South Heaven Gate at pumasok sa Yunmen Heavenly Palace. Pagkatapos noon, itinatag ni Lord Rabbit ang mga patakaran, na tinawag si Yang Yiyu bilang Heavenly Emperor sa hinaharap, at may mga patakaran para sa pag-recruit ng mga disipulo. Ngayong naitatag na ang Taoismo, dapat itong gawin ng seryoso. Ang pagtuturo na walang pagtatangi ay hindi lamang usapan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang sinumang nabubuhay na nilalang ay maaaring makapasok sa Yunmen Heavenly Palace at makakuha ng Taoism cultivation method ng Yunmen Heavenly Palace. Ang buong Yunmen Heavenly Palace ay mayroon ding 7 pangunahing sistema ng mga diskarte sa paglilinang, na maaaring direktang linangin sa antas ng Saint Realm. Ito ang pinakamalaking kayamanan na natitira kay Yang Yiyu sa panahon ng Saint Heavenly Emperor. Lahat sila ay naiwan sa 7 banal na kaharian, at ngayon ay nakakonsentra sila sa 7 bulwagan ng pagsasanay ng Yunmen Heavenly Palace. Ang mga banal na pamamaraan ng Dao na ito na nasa unahan ng banal na sistema ay natural na hindi basta-basta maipapasa, at least dapat mayroong screening ng karakter. Siyempre, ayon sa mga tagubilin ni Yang Yiyu, walang kinakailangang talento, ang karakter lamang ang isinasaalang-alang, at sinumang nilalang na sasali sa Yunmen Daoist sect sa hinaharap ay bibigyan ng pagkakataon. Ito ay isang malaking proyekto. Ang balita ng pagtatag ng isang Daoist sect at pag-recruit ng mga disipulo ngayon ay hindi maiiwasang magdulot ng malaking sensasyon sa God Realm. Kaya ang gawaing gagawin sa maagang yugto ay napakalaki. Gayunpaman, inihagis ni Yang Yiyu ang lahat ng mga bagay na ito kay Tuye at sa iba pa, at siya ay naging isang hands-off na tindera. Ang buong Yunmen ay puno ng kagalakan. Gayunpaman, ang kagalakang ito ay hindi nagtagal. Naputol ito ng isang boses. Ang tunog ng kulog ay nagmula sa South Heaven Gate. Dumating ang ninuno ni Julie upang batiin. Biglang itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa kanyang sarili, haha, sa wakas ay hindi na ako makaupo. Ang darating ay darating pa rin. Speaking of Yang Yiyu, pupunta na sana siya at makita. Ngunit hamarang si Ling Yi sa harap at sinabi sa malalim na boses, ang santo ng unang antas ng banal na daan, mas mabuting pumunta ako. Kabanata 3152, The Wistmaster, Emperor of Heaven. Hindi ko na kailangan munang puntahan siya. Dahil ako ang Daoist Master ng Yunmen Daoist Master, kapag hindi ako pupunta, pagtatawanan ako. Kung hindi ito gumana, magagawa mo. Sabi ni Yang Yiyu, at pagkatapos ay nawala. Nagkaroon ng sama ng loob ang Tribong Julie. Napatay niya ang lahat ng miyembro ng Tribong Julie sa God's domain. Siya ay naging handa para sa Tribong Julie na dumating at gumawa ng gulo. Siya. Hindi ko lang inaasahan na darating siya sa araw na itinatag niya ang Daoist Master at muling simulan ang Heavenly Court. Bukod dito, ang kabilang partido ay nag-claim na siya ang Julie Patriarch.
Sinabi ni Ling Yi na siya ay isang santo ng unang antas ng banal na Dao. Bagamat may dumating na santo, hindi pa rin niya ito kayang takutin. Ang isang santo ng unang antas ng banal na Dao ay ang pinakamababang antas ng siyam na antas ng banal na Dao. Bagamat siya ay nasa ikalimang antas ng Hidao, bilang Master ng Yunmen Daoist Master at ang Heavenly Emperor ng Yunmen Heavenly Court, natural na hindi siya maaaring maging mahiyain sa oras na ito, kung hindi, paano siya makikita ng kanyang mga disipulo? Kung maaari siyang manalo o hindi, pupunta siya at makipagkita muna sa kanya, at kung hindi ito gagana, gagawin muli ni Ling Yi. Ito ay hindi dahil walang mga santo ang kanyang Yunmen. Ang antas ng cultivation ng Ling Yi ay ganoon lang, ngunit hindi alam ni Yang Yiyu kung anong antas ng Saint Dao Ling Yi. Lumabas siya ng South Heaven Gate. Sa sandaling ito, ang mga Diyos na nagbabantay sa South Heaven Gate ay nasa antas ng Heaven Dao ng Yunmen. Nakahinga sila ng maluwag nang makita nilang lumitaw si Yang Yiyu. Halos bumagsak sila sa lupa sa harap ng malakas na panggigipit ng Siyam na Patriarch, ngunit kumapit lang sila. Ha, napakagandang prestihiyo. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyu, at ang malakas na pressure ay lumabas din ng iwagayway niya ang kanyang kamay. Biglang huminga ang ilang mga Diyos at sa wakas ay nakabawi mula sa nakakatakot na presyon. Isa-isa silang tumayo sa likod ni Yang Yiyu, may kumpiyansa. Sa Holy Heaven Palace, sinabi ng Rabbit Lord sa malalim na boses, lahat ng antas ng Hidao ay papunta sa South Heaven Gate. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ling Yi at sinabing, nahihirapan pa rin silang harapin ang Saint Dao, pupunta ako. Kumikislap si Ling Yi at nawala. Pupunta ako at tingnan din. Sumunod si Goddess of Color. Ang pinakamakapangyarihan sa buong Yunmen cultivation level ay si Ling Yi at Goddess of Color, na nasa semi-sant level. Okay lang naman na pumunta sila. Siyempre, may isa pang tao na maihahambing kina Ling Yi at kay Shen Naiyang, iyon ang huling disipulo ni Yang Yiyu na si Xia Ying, ngunit si Xia Ying ay natutulog at nagpapagaling mula noong huling labanan. Tanging sina Ling Yi at kay Shen Naiyang lamang ang makakalaban. Si Yang Yiyu ay nakatayo sa labas ng Nantian Gate at nakita ang Ninely Patriarch na nasuspine sa hangin. Tunay ngang napakalakas ng aura ng pang-aapi na ibinubuga ng kabilang partido. Wala talaga siyang tiwala sa puso niya. Ngunit hindi siya maka-address. Sinabi ni Ling Yi na ang paglilinang ni Julie Patriarch ay isang santo ng unang antas ng banal na Dao, na itinuturing na pangunahing santo, na isang malaking kaharian ang layo sa kanya. Gustong subukan ni Yang Yiyu kung ano ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa isang santo. Siyempre, kung high-level saint ang dumating, wala talaga siyang tiwala. Nakatingin siya kay Julie Patriarch, at si Julie Patriarch ay nakatingin din sa kanya. Ikaw ang pumatay sa miyembro ng Julie clan, tama ba? Tinanong ni Julie Patriarch si Yang Yiyu na may layuning pumatay pagkaraan ng ilang sandali. Ayaw niya talagang sumama. Pagkatapos maglinang sa banal na daan, malinaw pa rin sa kanya ang maraming bagay sa kanyang isipan, ngunit ang Tai Ching Dao sect na nasa likod niya ay direktang nagpadala sa kanya dito, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta. Tungkol sa pagpatay ni Yang Yiyu sa kanyang miyembro ng Julie clan, bilang isang malakas na tao ng banal na paraan, alam niya ito sa ilang kalkulasyon lamang. Sa katunayan, ito ay hindi mahalaga kay Julie Patriarch, dahil ang kanyang landas tungo sa kaliwanagan ay ang pagtahak sa landas ng kataas-taasang pagkalimot ng pag-ibig, na kung saan ay upang patayin ang tatlong bangkay. Paanong ang isang taong napakalilimutin ay nagmamalasakit sa kanyang mga alagad, emosyon, at 7 emosyon at 6 na pagnanasa? Ang pagtatanong kay Yang Yiyu ng ganito ay para lang magbigay ng dahilan. This time, pumunta siya dito para kumilos ayon sa utos. Magandang bagay na magdulot ng kaunting gulo para kay Yang Yiyu, at kahit ang pagpatay sa batang ito ay higit na naaayon sa kagustuhan ng Tai Ching Dao Master sa likod niya. Kung hindi niya magawa, kailangan din niyang subukan ang background ni Yang Yiyu. Ipinaliwanag ng Tai Ching Dao sect ang background na ito. Tingnan natin kung si Yang Yiyu ang banal na emperador ng panahon ng Kaitian. Kung gayon, matutupad ang kanyang misyon. Paanong hindi niya malalaman ang alamat ng Holy Heavenly Emperor? Kung si Yang Yiyu talaga ang banal na emperador ng langit sa mundo, siya, ang Julie Patriarch, ay aalis ng walang pag-aalinlangan. Paano kung patayin ko siya? Napakatigas niyang at nagsalita sa masamang tono. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang santo o iba pa, ngayon ay ang araw kung kailan ang kanyang Yunmen Daoism ay itinatag, at ikaw, isang matandang lalaki, ay dumating upang sipain ang eksena. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng cultivation ay umakyat na siya at diretsyong ginawa. Iyan ay mabuti. Ang santo na ito ay pumunta dito ngayon upang humingi ng paliwanag. Ikaw, dapat magbigay sa akin ng paliwanag para sa Tribong Julie. Tinitigan ng Julie Patriarch si Yang Yiyu at sinabing, haha, explanation. Anong explanation? Ngumisi si Yang Yiyu. Lumuhad ka at aminin ang iyong mga pagkakamali. Sumunod ka sa akin sa Julie Tribe Ancestral Hall para yumuko at aminin ang iyong mga pagkakamali sa mga disipulong Julie na pinatay mo. Mabagal na sabi ng Julie Patriarch. How dare you? Ikaw bastard, tingnan mong mabuti kung nasaan ang lugar na ito. Ito ang Yunmen Dao sect, ang sentro ng God Realm. Ang nakatayo sa harap mo ay ang Heavenly Emperor ng Yunmen Heavenly Court, at ang Dao Master ng Yunmen Dao sect.
Isa kang maliit na santo sa unang antas. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka ngayon sa emperador? Nilabag ko ang aking Yunmen Heavenly Court, at papatayin kita. Sa sandaling ito, isang malalim at dumadagandong na boses ang umalingaw sa kalangitan. Si Ling Yi ang nagpakita sa tabi ni Yang Yiyo. Pagkatapos, lumitaw ang Goddess of Colors sa tabi ni Yang Yiyo na may makulay na ningning. Matapos makita ang Julie Patriarch, ang Goddess of Colors ay nanunuya din na may layuning pumatay, haha, sino sa tingin ko? Ito pala ang matandang aso na si Julie Patriarch ng Taiching Daoist Sect. Old thing, hindi ka kwalipikadong magsalita sa harap ng Holy Heavenly Emperor. Kahit na ang master na nasa likod mo ay hindi lumapit sa kanya. Lumuhod. Karapat-dapat ka ba? Deserve mo ba ang pagluhod ng Heavenly Emperor? Hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? Sa labanan sa pagitan ng kay Tianxia at ng Azure, isa-isang nagtago kayong mga duwag. Ngayong na-restart na ang Central Heavenly Court, bakit? Nagseselos ka at gusto mong i-kick ang eksena. Ang Holy Heavenly Emperor ay minamaliit kayo ng mga matandang aso noon, at minamalas din niya kayo ngayon. Lumabas ka. Hindi sinabi ng Goddess of Colors ang mga huling salita sa Julie Patriarch, ngunit tumitig sa labas ng Nine Heavens. Nagulat si Yang Yiyo na ang Diyosa ng mga kulay ay may napakabangis na panig, ngunit nahulaan niya sa kanyang puso na ang Diyosa ng mga kulay ay isinumpa ang apat na pangunahing sekta ng Daoist sa mga huling salitang ito. Naunawaan din niya na ang Julie Patriarch ay sinusuportahan ng Taiching Daoist Sect. Sa madaling salita, ang iba pang puwersa sa God Realm ay may kanya-kanyang Daoist Masters. Pero, inihayag ng mga salita ni Lady Caishen ang kanyang nakaraan. Siya, patuloy na tinatawag siyang Holy Heavenly Emperor. Dahil dito, napahiya si Yang Yiyo. Hindi ba ito nagsasabi kay Julie Patriarch na ako, Yang Yiyo, ang reincarnation ng Holy Heavenly Emperor? Siyempre, hindi mahalaga kung iisipin mo ito. Sooner or later, malalaman din niya. At saka, hindi niya inaamin na siya ang reincarnation ng Holy Heavenly Emperor. Ang gusto niyang gawin ay ang sarili niya. Ito, hindi mahalaga. Para naman kay Julie Patriarch, nakuha na niya ang gusto niya. Oo naman, si Yang Yiyo ang reincarnation ng Holy Heavenly Emperor. Pero, na isinumpa ni Ling Yi at Lady Caishen, mukha pa rin ba siyang santo? Namutla ang mukha niya at nanginginig sa galit. Ling Yi at Lady Caishen, kilala niya sila. Nakita niya sila noong panahon ng Kai Tian, ngunit nakilahok lamang siya sa Yaochi Feast sa Heavenly Palace at nakilala sila ng isang beses mula sa malayo. Kung ikukumpara sa dalawang ito, wala talaga siya sa mainstream. Kumpara, kasama ng Holy Heavenly Emperor, talagang hindi siya kwalipikado. Pero, ano naman ngayon? Isa pa rin siyang santo ng banal na Dao. At ang Holy Heavenly Court ay tinatawag na history. Paano ang banal na emperador ng langit? Paano ang Diyosa ng mga kulay? Paano ang kagalang-galang na Ling Yi? Hindi mo ba tinahak ang landas ng Nirvana? Ang tatlong tao ngayon ay walang espesyal sa mata ng Julie Patriarch. Kahit na si Yang Yiyo ay ang Holy Heavenly Emperor sa mundo, siya ay isa lamang ikalimang antas na Diyos ng Hidaw, at ang Goddess of Colors ay kalahating santo lamang. Tanging ang kagalang-galang na Ling Yi lamang ang isang santo, ngunit siya lamang ang unang antas ng banal na paraan tulad niya. Paano siya? Sa likod niya ay ang lahi ng Taiching Daoist. Alam niya kung gaano karaming mga santo ang umiiral sa buong angkan ng Taiching Daoist. Ikaw, Yang Yiyo, ang Holy Heavenly Emperor sa mundo. Paano ang tungkol sa iyo na muling nagsimula sa Heavenly Court? Kaya mo bang labanan ang Taiching Daoist Master? Sa pagkakataong ito, nahulaan niya ang ilan sa mga iniisip ng Daoist Master. Ito ay walang iba kundi ang hindi pagnanais na ang Central Daoist lineage ay sumulong. Sa oras na iyon, natatakot ako na ang apat na pangunahing linya ng Daoist ay magkaisa upang sirain ang bagong lahi ng Daoist na ito at agawin ito ng swerte. Sa pag-iisip nito, naging tiwala ang Julie Patriarch. Hindi siya makaalis ng may mukha matapos siyang mapahiya ng ganito. Kinailangan niyang lumaban. Hahaha. Tinitigan ni Julie Patriarch si Yang Yiyan at ang dalawa pa at tumawa ng malakas. Ang kanyang pagtawa ay yumanig sa kalangitan, at pagkatapos ay bigla niyang binago ang kanyang mukha at sinabing, ikaw ay isang grupo lamang ng mga kaawa-awa na nilalang, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, kung gaano kalungkot. Anong Saint Heavenly Emperor, kalokohan, maaaring ito ang kasaysayan ng panahon ng paglikha, at ginagamit mo pa rin ito upang takutin ako. Kayong lahat ay mga kaawa-awa na nilalang na nakarating na sa Nirvana at muling naglilinang, kaya't huwag subukan na panatilihin ang hitsura. Makikipag-away ako sa iyo ngayon, para lang makita kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang batang hindi pa nakapasok sa Saint Path na magtatag ng isang Daoist school at tawagin ang kanyang sarili na Heavenly Emperor. Kabanata 3153, ang kapangyarihan ng Green Willow. Pinatigas din ni Julie Patriarch ang kanyang puso at gustong ibalik ang kanyang mukha. Totoong naparito siya para manggulo, ngunit isinumpa siya ni Ling Yi at Caishen na niyang ng may paghamak, at nawalan siya ng mukha. Ito ang pinaka-hindi katanggap-tanggap na bagay para sa isang malakas na tao sa antas ng Saint Dao. Ito ay, madalas sabihin na ang mga santo ay may mukha at hindi maaaring mawala ito. Ito ay hindi isang walang laman na usapan.
Siyempre, may mahalagang problema. Sina Yang Yiyu at kay Shen Naenyang ay wala sa kaharian ng Saint Dao, si Ling Yi lamang ang naroon. Ngunit sa mga mata ni Julie Patriarch, si Ling Yi at siya ay pareho sa unang antas ng Saint Dao, kaya sa tingin niya ay kikitain niya ang mukha na ito. Sa malamig na singhot, humakbang si Julie Patriarch at iwinagayway ang kanyang manggas para patayin si Yang Yiyu at ang dalawa pa. Om! Ang mundo ay yumanig, at isang berdeng liwanag ang bumagsak mula sa mga manggas ni Julie Patriarch, na bumubuo ng isang alon ng hangin, tulad ng isang hubog na gulong, at isang talim ng 12-12 metro ang bumagsak patungo kay Yang Yiyu at sa dalawa pa. Sina Ling Yi at kay Shen Naenyang ay puno ng banal na liwanag at malapit ng kumilos. Ngunit iginiit pa rin ni Yang Yiyu, gagawin ko. Dahil sinabi niya ito, kailangan niyang gawin ito. Sa sandaling ito, sa kanyang mga mata, talagang naiinis sa kanya ang matandang si Julie Patriarch. Hindi siya naniniwala na ang unang antas ng Holy Dao ay kayang sugpuin ang lahat. Ang kumpiyansa niyang ay nauugnay sa kanyang mga nakaraang cross-level na laban. Pinatunayan din ng mga katotohanan na hindi siya kailanman natalo sa mga laban ng cross-level, syempre, maliban sa sitwasyon kung saan napakalaki ng agwat. Anyway, kumpiyansa siyang lalaban kay Julie Patriarch ngayon. Bilang Emperor of Heaven sa Yunmen Heaven, bagamat ang Emperor of Heaven na ito ay hindi ang tinatawag niya sa kanyang sarili, sinabi ni Ling Yi at Tai na ang Daotong ay itinatag at direktang humahantong sa kaguluhan. Ang Central Daotong mismo ay ang Emperador ng Langit. Kailangan pa niyang taglayin ang responsibilidad at mukha na ito. Ang buong Yunmen disciples ay nakatingin sa kanya. Kung hindi siya lalaban sa sandaling ito at hindi magbibigay ng halimbawa para sa mga disipulo ng Yunmen, sino ang mananagot kapag may problema si Yunmen sa hinaharap? Kaya itong unang laban, kahit ano pa ang resulta, lalaban siya. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang siya pasulong, at gumalaw ang kanyang puso, at lumitaw ang 10 malalaking puno ng Dao. Ang makulay na kapangyarihan ng puno ng Dao ay lumiwanag at direktang sinalubong ang berdeng ilaw ng Julie Patriarch. Boom! Nagbanggaan ang dalawang panig sa unang welga. Dumagundong ang langit at lupa. Ito ang liwanag ng 10 puno ng Dao ng Yang Yiyu, na pinutol ng berdeng talam ng Julie Patriarch. Sa susunod na sandali, ang natitirang puwersa ay dumiretso kay Yang Yiyu. Sa labas ng Nantian Gate, tiningnan ito ni Ling Yi ng may malalim na mga mata, ngunit ang mga mag-aaral ng Goddess of Color ay balisang lumiit. Gayunpaman, sinabi ni Ling Yi, kamahalan, hindi na kailangang mag-alala. Sinusubukan din ng Emperador ng Langit. Pagkatapos ng lahat, ang Diyosa ng Kulay ay hindi pa nakarating sa banal na kaharian, at hindi niya nakikita ang kakanyahan ng labanan na kasing lubusan ni Ling Yi. Pero tumigil din siya, naniniwala siya na hindi mali ang sinabi ni Ling Yi. Oo naman, sa susunod na sandali ay lumipat si Yang Yiyu. Para kay Yang Yiyu, ang banal na liwanag ng 10 puno ng Dao ay pinutol ng berdeng talam ng Julie Patriarch, na talagang ikinagulat niya. Alam niya talaga na kung ito man ay ang kanyang sarili o ang Julie Patriarch sa unang welga, sila ay sumusubok. Ngunit sa pagkakataong ito, lumitaw din ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. O napagtanto niya ang agwat sa pagitan niya at ng strongman ng Saint Dao. Tulad ng inaasahan sa isang Saint Dao Saint, kahit isang Saint sa unang antas ay sapat na para durugan ang lahat ng mga Diyos sa ibaba ng Saint. Sa kasamaang palad, ako, si Yang Yiyan, ay isang exception. Napabuntong hininga si Yang Yiyan sa kanyang puso. Nakaharap sa berdeng talam ng Nine-Li Patriarch, na malakas pa rin, hindi siya nataranta. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, natipon ang banal na liwanag, at sinabi sa mahinang tinig, pinarurusahan ng langit ang lahat ng bagay. Siya! Biglang sinampal ng palad ang berdeng talam ng Nine-Li Patriarch. Ang unang palad ng parusa ng langit. Sa opinyon ni Yang Yiyan, sapat na ito para matuno ang pag-atake ng Nine-Li Patriarch. Pagkatapos ng lahat, ang banal na liwanag ng 10 malalaking puno ng Dao ay hamarang sa isang patong noon, at sapat na upang gamitin ang palad ng kaparusahan ng langit sa oras na ito. Bagamat ang parusa ng palad ng langit ay naging mas at mas malakas habang ang kanyang paglilinang ay bumuti, siya ngayon ay nasa ika-5 antas ng Hidao, hindi ang ika-4 na antas. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay natural na ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang malaking palad ay kumislap ng gintong liwanag. Boom! Pagkatapos ng isang mapurol na sandali, nawala ito. Si Yang Yiyan ay kalmado at kalmado. Ang mga mata ng Julie Patriarch ay kumikislap habang nakatitig kay Yang Yiyu. Hindi siya nagmamadali sa pag-atake, ngunit sinabi sa malalim na boses, Palm of Heavenly Punishment, ikaw talaga ang reinkarnasyon ng banal na emperador. Ako si Yang Yiyu, ang Heavenly Emperor ng Yunmen. Sa kanyang puso, talagang may hindi maipaliwanag na pagtutol si Yang Yiyu. Sinabi ng iba na siya ang banal na emperador. Ngunit siya ay palaging matatag na nanatili sa kanyang sarili, lumakad sa kanyang sariling landas, at naghahanap ng kanyang sariling paraan. Hehe, hindi mahalaga kung sino ka. Kahit na nasa iyo ang Palm of Heavenly Punishment, sa iyong kasalukuyang paglilinang, ang santong ito ay maaaring patayin ka sa isang kisap mata. Kung mayroon ka lamang nito, maaari kang mamatay. Anak, ang paraan ng santo ay hindi mo maintindihan. Hahayaan ka ng santong ito na tapusin ito.
Ngumisi ang Julie Patriarch, pagkatapos ay itinaas ang isang kamay, ngunit gumawa ng selyo gamit ang isang kamay, at dahan-daang nagsabi, ang daan ng hangin, ang talam ng hurricane, ay namatay. Nahulog ang mababang dagandong. Nakita ni Yang Yian na biglang ibinuka ni Julie Patriarch ang kanyang palad, at isang kristal na berdeng ilaw na bola ang lumitaw sa kanyang palad mula sa manipis na hangin, ngunit sa loob nito ay umiikot at umaagos na parang kidlat, at tila nagbunga ng malakas at kakilakilabot na enerhiya. Natagpuan ni Yang Yian na ang sumisipol na hangin ay gumagalaw, at ang enerhiya mula sa lahat ng direksyon at ang hangin ay nagpapakilala ng enerhiya sa loob ng radius na libo-libong milya na natipon sa palad ni Julie Patriarch. Bigla itong binaril sa kanya, kasing liit ng kamao, ngunit umaangat sa hangin. Sa isang kisap mata, ang diameter ay umabot sa 12-dosenang metro, at ito ay lumalaki pa rin. Nabuo ang malaking storm vortex, at hindi mabilang na parang pananahi ang mga materialized na daloy ang makikita sa loob. Mayroong hindi mabilang, at ang hininga ay nakakahimok. Naramdaman niya ang talas mula sa malayo, at sa sobrang pahirap ay nahihirapan siyang huminga. Ang malakas na paalala ni Ling Yi ay umalingaw sa kanyang mga tainga, Emperor Tian, mag-ingat, iyan ang kapangyarihan ng daan ng hangin. Ang daan ng hangin ay isa sa 3,000 mahusay na daan. Ito ay hindi nasisira at maaaring masira ang lahat. Si Ling Yi ay sumugod kay Yang Yiu habang nagsasalita. Sa wakas ay hindi niya napigilan. Ang ikalawang pag-atake ng Julie Patriarch ay isang pagpatay na hakbang. Ang daan ng hangin ay ang kapangyarihan ng 3,000 mahusay na daan na naintindihan ng Julie Patriarch. Ito ang tunay na kapangyarihan ng banal na daan, at ito ay higit sa lahat ng banal na kapangyarihan. Hindi nang ahas si Ling Yi na makipagsapalaran gamit ang kapangyarihan na kabilang sa banal na daan. Makuha man ito ni Yang Yiu o hindi, siyam sa bawat 10 beses ay hindi niya ito kinaya, at maaaring nakamamatay ito. At paano naman si Yang Yiu? Siya ang unang nagdala nito, at natural na naramdaman ito ng pinakamalalim. Sa sandaling ito, nabigla rin siya. Ang malakas na aura ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang asul na talim ng hangin, at maaaring ito ay 100 beses na mas malakas. Pakiramdam niya ay nakakulong ang mundo mula sa lahat ng direksyon. Nasa sitwasyon siya kung saan hindi siya makatakas o maka-atras. Naramdaman niya ang hininga ng kamatayan ng napakalinaw. Biglang bumuhos ang malamig na pawis. Sa una, naisip niya na ang isang santo ng unang antas ng banal na Dao ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa kanya. Sa karamihan, lalaban siya sa Julie Patriarch. Kung hindi niya kayang talunin, masugatan man lang siya at mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niyang binaliwala na niya ito. Hindi niya naiintindihan ang mga malalakas na tao ng banal na Dao. Hindi niya maintindihan na nasa dalawang magkaibang antas sila. Ano ang dapat niyang gawin? Bagamat dumating si Ling Yi, alam ni Yang Yiu na sa oras na kumilos si Ling Yi, mamamatay na sana siya sa pag-atake ng Julie Patriarch. Sa kritikal na sandali, isang berdeng ilaw ang kumislap sa puso ni Yang Yiu. Ito ay ang likas na espiritual na ugat na Green Willow na ipinanganak sa kaguluhan. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Yiu, at mabilis niyang hinawakan ang Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay. Siya ay umungal ng walang pag-aalinlangan, pinakilos ang lahat ng kanyang mana, ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao na pinagsama, ginagabayan ng puso ng langit, at inilagay ang lahat ng kapangyarihan sa Green Willow Divine Tree. Bigla at marahas niyang ibinaba ito at pumunta sa lakas ng hangin ng Julie Patriarch. Buzz! Boom! Basag! Bang! Sa sandaling ito, ang Green Willow Divine Tree ay sumabog, at isang makinang na berdeng ilaw ang tumagos sa kalangitan at lupa, na nagdulot ng kulog sa siyam na langit. Sa isang iglap, naging berde ang buong mundo. Nag-flash out ito at nawala. Si Ling Yi, na malapit nang maabot si Yang Yiu, ay biglang nagbago ang mukha at umatras ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang isang sinaunang at mabigat na sinaunang kapangyarihang kulog. Sa gilid ng kanyang mata, malabo niyang nakikita na si Yang Yiu ay tila may hawak na berde at kristal na sinaunang puno sa kanyang kamay, at ang berdeng ilaw ay nagpapaliwanag sa buong mundo. Sa isang iglap, ang enerhiya ng Wind Avenue ng Ninely Patriarch ay nabasag. Puff! Sa sandaling dumaong si Ling Yi sa South Heaven Gate, nakita niya ang Ninely Patriarch na tinamaan ng berdeng ilaw, sumisigaw at dumudura ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali, at ito ang uri ng kidlat na tinamaan at lumipad palayo sa sobrang lakas, at nawala sa kalangitan sa isang iglap. Sa susunod na sandali, ang mundo ay kalmado. Nawala ang lahat. Hinawakan ni Yang Yian ang Green Willow Tree sa kanyang kamay, nakabitin sa hangin, humihingal. Wala siyang sugat maliban sa maputlang mukha. Tulala na nakatingin siyang sa Green Willow Tree. Maya-maya, tumawa siya ng malakas, hahaha, halika, nandito ka, lumabas ka. Natatawang sigaw niya kay Jiu Shen. Pero, walang tugon. Gayunpaman, sa kailaliman ng mga ulap na libu-libong milya ang layo, mayroon ngang isang malakas na tao ng banal na landas sa 3 direksyon ng langit at lupa. Ang 3 taong ito ay likas na malalakas na lalaki mula sa God Realm Forces ng iba pang 3 Daoist Forces.
Naramdaman ni Yang Yian ang kanilang presensya, at nang sigawan niya sila na lumabas, ang tatlong malalakas na lalaki ay nawala sa isang iglap. Biruin mo, ang Julie Patriarch ay direktang pinalipad ng libu-libong milya ang layo, malubhang nasugatan at tumakas sa takot. Silang tatlo at ang Julie Patriarch ay nasa parehong antas ng Holy Path, at inutusan silang lahat na imbestigahan ang background ni Yang Yian. Dahil alam na nila ang background ni Yang Yian, isang tanga lang ang tatalon at hahanapin ang kamatayan sa oras na ito. Kinailangan niyang tumakas ng mabilis upang maiwasang mapahiya kay Yang Yiu at magdusa. Kabanata 3154, isang clone ni Haring Sheres sa Fire Clan ng Celestial Clan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Yang Yiu ang Green Willow Divine Tree, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakalakas. Inakala niya na siya ay magdaranas ng malaking kawalan sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na daw ng Julie Patriarch, ngunit ang hitsura ng Green Willow Divine Tree ay naging dahilan upang sumugal siya, ngunit ang epekto ng sugal na ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa isang indayog lang, sinira niya ang mahiwagang kapangyarihan ng Julie Patriarch at direktang napatumba siya sa 1,000 milya ang layo. Bukod dito, natuklasan niya ang tatlo pang banal na daw na nakatago sa dilim, at halatang natatakot sila. Hindi niya inaasahan na diretsyong tumakas. Tungkol naman sa Julie Patriarch na natangay ng 1,000 milya sa kanya, hindi niya binalak na habulin siya, dahil nalaman niyang nakatakas ang matanda sa unang pagkakataon. Bagamat hindi siya namatay, naniniwala si Yang Yiu na pagkatapos matamaan ng Green Willow ang Julie Patriarch, mawawalan siya ng isang layer ng balat kung hindi siya mamamatay, at hindi na niya gugustuhing guluhin pa siya sa hinaharap. Nahulaan ni Yang Yian na ang iba pang tatlong banal na landas ay dapat ding mula sa tatlong pangunahing sekta. Tulad ng inaasahan ni Ling Yi at Tai, ang apat na sekta sa banal na mundo ay talagang hindi makayanan na makitang muli ang gitnang sekta. Nagpadala sila ng mga tao dito para sipain ang eksena. Pero hindi siya bully. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Berdeng Willow ay nagbigay ng pinakamalakas na tugon. Bagamat nanalo siya, hindi masaya si Yang Yian. Ang hitsura ng Julie Patriarch at ang iba pang tatlong banal na landas ay nagpakita na siya ay tina-target ng apat na sekta sa banal na mundo. Ito ay hindi magandang bagay. Ho! Tumingin si Yang Yian sa langit sa malayo at bumantong hininga. Hindi. Okay ka lang ba? Lumapit si Ling Yi at nagtanong. Umiling si Yang Yian at sinabing, okay lang. Ngunit habang nagsasalita siya, nakaramdam siya ng pagkahilo at natamba. Sa kabutihang palad, mabilis siyang inalalayan ni Ling Yi. Lumiwanag ang Diyosa ng kulay at may pag-aalalang sinabi, langit. Yanze, kumusta ka? Huminto si Yang Yian, bumalik ka, medyo napagod lang, okay na. Totoong malakas ang Green Willow Divine Tree, ngunit naubos na niya ang kanyang magic power. Sa sandaling ito, medyo namutla ang kanyang mukha. Pagkatapos bumalik sa Holy Heavenly Palace, nagtagal si Yang Yian para gumaling. Dati, umuungal siya sa tatlong banal na daan sa dilim, ngunit talagang kumapit siya. Ngunit kung talagang lumitaw ang tatlong banal na kaharian, at naroon si Ling Yi, hindi siya matatakot. Pagkatapos ng episode na ito, muling naibalik ang kaayusan ng buong Yunmen Heavenly Court. Nakita rin ng lahat ang eksena ni Emperor Yang Yian na kumatok sa isang banal na daan palabas, at ang moral ay napalakas ng husto. Kaya ngayon alam na ng lahat na sila ay tinatawag na Daoist lineage ng God Realm at binuksan ang Heavenly Court. Ito ang pinakamataas na karangalan. Para kay Yang Yian, ang Emperor of Heaven, ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa Yunmen ay mas malalim. Iniutos ni Yang Yian na ang 7 major at 7 set ng Holy Way Cultivation Method sa Heavenly Court ay bukas sa lahat ng Yunmen disciples. Ang susunod na hakbang ay komprehensibong palawakin ang paraan para mang-aral ang mga disipulo. Ang doktrina ng pagtuturo na walang pagtatangi ay hindi isang walang laman na usapan. Gusto ni Yang Yian na ipatupad ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtulong sa higit pang mga nabubuhay na nilalang ay magiging mas maunlad ang kapalaran ng Yunmen. Siyempre, kailangan din nating palakasin ang ating sarili upang harapin ang mga kaguluhan na lilito sa hinaharap, o lilito sa lalong madaling panahon, at kailangan natin ng mga talento. Hindi kailanman sinabi ni Yang Yian ang tungkol sa gulo, at hindi alam ng mga ordinaryong disipulo ang tungkol dito, ngunit alam ito ni Tai at ng iba pang malalakas na lalaki. Sa araw na ito, hinanap ni Tai at Ling Yi si Yang Yian. Pumasok ang dalawa sa Holy Heavenly Palace, at direktang sinabi ni Ling Yi, nasuri ko na. Siyempre, ang tatlong nakatagong banal na daan ay talagang mula sa tatlong pangunahing pamilya sa God Realm. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, sabi ni Yang Yian habang nakaupo sa trono ng parisukat na langit at lupa. Noong araw nang lumitaw ang Julie Patriarch at ang tatlong banal na paraan, hiniling niya kay Ling Yi na tingnan kung ano ang nangyayari. Ipinadala ba talaga ito ng apat na sekta ng God Realm sa likod nito? Kung gayon, kailangan niyang gumawa ng ilang paghahanda. Bagamat may mga haka-haka, hindi pa rin ito sigurado, kaya't kailangang hayaang suriin ni Ling Yi. Ang mga kapatid ng Holy Demon Spirit sa ilalim ni Ling Yi ay mga likas na tauhan ng katalinuhan. Maaari silang magbago sa 36 na uri ng mahiwagang kapangyarihan at pinakaangkop para sa gawaing panektik. Sa katunayan, mula nang lumabas sila sa God Realm noong taong iyon, hiniling na ni Ling Yi si Xiaoba at ang iba pa na lumabas.
Tungkol naman sa kanilang ginagawa, hindi nagtanong si Yang Yian, ngunit nahulaan niya na gumagawa sila ng intelligence work. 3 araw na lang ang nakalipas mula nang sabihin ni Ling Yi na mayroon siyang balita, na sapat na upang ipakita na si Xiaoba at ang iba pa ay may malalakas na talento sa katalinuhan. Sinabi ni Ling Yi, nalaman ni Xiaoba at ng iba pa na ang Julie Patriarch at ang 3 Saint Daoist na hindi nagpakita noong araw na iyon ay talagang 4 na sekta sa God Realm, Taiching Sect, Xuanhuang Sect, Tianlei Sect, at Yinyang Sect. Noong naitatag ang Yunmen Sect, ang Heavenly Destiny Pillar ay direktang nakakonekta sa Primal Chaos, na malamang na ikinaalarma ng 4 na sekta, kaya nagpadala sila ng sarili nilang puwersa upang suriin, o sila ay dumating upang matukoy ang iyong mga pinagmulan. Bilang karagdagan sa Julie Patriarch, ang 3 pang hindi nagpakita ay mula sa 3 sa 10 pangunahing pamilya sa God Realm, na lahat ay mga ninuno, kasama ang Ancient Wu family. Ang 10 dakilang pamilya sa God Realm lahat. May mga ninuno na hindi nakakagulat. Bilang karagdagan sa unang pagkakataon, mayroon ding 4 na dakilang panlabas na sekta sa God Realm, na ang bawat isa ay kaakibat ng 4 na dakilang sekta. Ang iba pang 6 na dakilang pamilya ay sinusuportahan din ng 4 na dakilang sekta. Ang tunay na makapangyarihan ay ang 4 na dakilang sekta. Bagamat mayroong higit sa isang ninuno sa mga pamilyang ito, ang kanilang lakas ay tinatayang hindi hihigit sa 3 antas ng Saint Path. Sa hinaharap, dapat tayong tumuon sa pagbabantay laban sa 4 na dakilang sekta. Siyempre, sa maikling panahon, ang 4 na dakilang sekta ay kailangang magligtas ng mukha at hindi direktang aatake sa atin. Gayunpaman, tiyak na hindi nila mapapanood ang ating Yunmen Daoism na maging isang klima, at tiyak na gagawa ng gulo para sa planong ito. Ang mga compound ng premise ay dapat ang 10 pangunahing pamilya at ang 4 na pangunahing panlabas na puwersa, kaya dapat tayong mag-ingat. Tumango si Yang Yian at nag-isip, anong antas ng pag-iral ang Dao Masters ng 4 na pangunahing Daoisms? Alam mo ba ang kanilang pagkakakilanlan at pinagmulan? Sinabi ni Ling Yi, mula sa kapanahunan ng Kai Tian hanggang ngayon, napakaraming oras na ang lumipas. Ang mga Dao Masters ng 4 na pangunahing Daoism ng Taiching, Xuanhuang, Tianlei, at Yinyang sa panahon ng Kai Tian ay mga makapangyarihang tao sa parehong panahon ng Holy Emperor. Noong panahong iyon, lahat sila ay makapangyarihang pag-iral ng ika-9 na antas ng Holy Dao. Ngayong napakaraming oras na ang lumipas, marahil ang mga Dao Masters ng 4 na pangunahing Daoism sa panahon ng Kai Tian ay nalampasan at naging magulo, tama ba? O, ang mga Dao Masters ng 4 na pangunahing Daoisms ngayon ay ang bagong henerasyon ng Dao Masters. Hindi ako sigurado sa partikular na sitwasyon. Hiniling ko kay Xiaoba at sa iba pa na mag-imbestiga. Maaaring mas mahaba ang oras na ito, ngunit kung mayroong anumang abnormalidad sa 4 na pangunahing Daoism, aabisuhan kami ni Xiaoba sa lalong madaling panahon. Mangyaring makatitiyak, Emperador Tian. Tumango si Yang Yiyu at sinabing, hayaan ni Xiaoba at ng iba pa na bigyang pansin ang kaligtasan. Tutal, mayroong 4 na pangunahing sekta, at tiyak na maraming makapangyarihang mga santo. Tumango si Ling Yi at sinabing, oo, sinabi ko na sa kanila. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Ling Yi, may isa pang balita. Ano? Tumingin si Yang Yiyu kay Ling Yi. Seryoso ang mukha ni Ling Yi at sinabing, ang pangalawang clone ni King Shira ay lumitaw. Siya ay nasa Fire Element Family, isa sa 5 Elements families ng Celestial Clan. Siya ay isang senior ancestor ng Fire Element Family. Ginawa niyang dugo ang buong Fire Element Family. Ngayon ang Fire Element Family at ang Celestial Clan ay halos lahat ng kontrolado ng King Clan. Ang susunod na hakbang ay tinatansya na makalusot sa iba pang 4 na elemento ng pamilya. Ang clone ni Haring Shira ay ambisyoso. Parang gusto niyang kontrolin ang lahat ng 5 Elements families ng Celestial Clan. Natatakot ako na ang susunod na hakbang ay laban sa atin. Maaasahan ba ang balita? Tanong ni Yang Yiyo. Maaasahan. Matigas na tumango si Ling Yi at sinabing, ang balitang ito ay nagmula sa 3 banal na espiritu, isa sa 16 na banal na espiritu ng demonyo na lumabas noong mga unang taon. Matapos ang pangatlo ay umalis sa kaharian ng mga Diyos, pumunta siya upang siyasatin ang angkan ng Asura na nakakalat sa mundo ng mga Diyos. Pumirma siya ng pantay na kontrata sa isa pang ninuno ng apoy. Sa mga nagdaang taon, napag-alaman na ang balita ay ang pinakamatandang ninuno ng pamilya ng apoy, na isa sa mga pagkakatawang tao ng Asura King. Sabi ni Ling Yi. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Yiyo. Palagi niyang nararamdaman na may dapat gawin dito. Sinulyapan niya sina Ling Yi at Rabbit Lord, ngunit nakita niyang mukhang hindi nagmamadali ang dalawa. Tinanong niya sa kanyang puso, ano sa palagay mo? Tumingin si Ling Yi kay Rabbit Lord at sinabing, sabihin mo sa akin ang iyong ideya. Ngumisi si Rabbit Lord at sinabing, Emperor, ito ang iniisip ko. Dahil ang 4 na pangunahing sekta ay ayaw sa atin at nagsimula ng gumawa ng gulo para sa atin, hindi natin kailangang maging magalang. Sa katunayan, noon pang panahon ng Kai Tian, noong nag-away ang Holy Emperor at ang Shira King, ang 4 na pangunahing sekta ay nagtago at nanood ng palabas. Sa totoo lang, wala lang sila, at ganoon din ngayon. Natural na umaasa silang makita ang Shira Clan at tayo ay patuloy na lumalaban.
Kapag muli kaming nag-away ng Shira clan, ang kapalaran ng Yunmen sect ay hindi maiiwasang maaga nila. Kaya, kukunin natin ang pagkakakilanlan ng Holy Spirit Third bilang ninuno ng Fire Element Family at hahayaan ang Holy Spirit Third na pumunta kay Gaumi para ipaalam sa iba pang apat na element na pamilya ang ambisyon ng Shira King na makalusot sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi maiiwasang magkagulo ang Heaven Clan 5 Elements Family. Sa asensya, ang Heaven Clan 5 Elements Family ay ang kapangyarihan din ng apat na pangunahing sekta. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ito ay ang apat na pangunahing sekta, ang Shira King, o ang 10 pangunahing pamilya sa God Realm, at iba pa. Lahat sila ay kaaway natin. Ito ay kapakipakinabang para sa amin na hayaan silang magdulot ng kaguluhan. Ano sa palagay mo ito, Emperor Tian? Kabanata 3155, nawawala sa langit ang araw at buwan at kailangan silang hanapin muli. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyo, ngunit pagkatapos ay naisip niya, hindi ito dapat ganoon ka-simple, tama ba? Maaasahan ba ito? O hindi ba ito madaling gawin? Sa sandaling ito, sa huling pagsusuri, ito ay ang maghasik ng hindi pagkakasundo, ang magdulot ng panloob na mga salungatan, ang tuwirang sabihin, ito ay ang manlinlang. Ang mga bagay na ma-provoke at malinlang ay ang mga clone ng Shira King at ang mga sinaunang ninuno ng pamilya sa antas ng Saint Dao. Magagawa ba talaga ito? Pinag-isipang mabuti ito ni Yang Yiyo at napakahirap. Siyempre, kung gagawin talaga ito, maiibsan nito ang malaking pressure sa kanya at sa Yunmen Dao sect. Mapait na ngumiti si Lord Rabbit at sinabing, siyempre hindi ganoon kadali. Naabot na natin ang antas ng Saint Dao. Hindi madaling gumamit ng mga ganitong paraan para magudyok sa iba, at napakataas ng panganib. Ngunit, sa kabilang banda, ang ating Heavenly Court ay kaka-restart pa lang at ang Daoism ay naitatag na. Sa kritikal na yugtong ito, hindi natin kayang bayaran ang anumang problema. Kapag may nangyari, maaaring maalog nito ang pundasyon. Kaya kahit delikado ang bagay na ito, kailangan nating gawin ito. Pagkatapos gawin ito, ito ay magiging mas kapakipakinabang kaysa sa nakakapinsala sa atin, at ito ay magiging malaking pakinabang sa pag-unlad at paglago ng Yunmen Daoism. Ang pinakakailangan natin ngayon ay oras. Maging ito man ay clone ng Shira King o ang mga puwersa sa ilalim ng apat na pangunahing Daoism, sa tingin ko ay hindi na nila tayo bibigyan sa pagkakataong ito, at mas gugustuhin nilang gumawa ng gulo sa lahat ng aspeto. Sa ganitong paraan, ang paglitaw ng isang clone ni King Shira sa Fire Element Family ay isang pagkakataon para sa atin, isang pagkakataon upang pukawin ang mga salungatan sa pagitan ng apat na pangunahing sekta at King Shira, at isang pagkakataon na bumili ng oras para tayo ay umunlad at umunlad. Kaya kahit na ang bagay na ito ay mapanganib, kahit na walang pagkakataon, dapat tayong lumikha ng mga pagkakataon upang gawin ito. Nang sabihin ito ni Lord Rabbit, tumingin siya kay Lingyi at sinabing, napagpasyahan ni kagalang-galang Lingyi na kumilos para matiyak ang pagkakataong magtagumpay. Hindi sapat na umasa sa ikatlong banal na espiritu lamang. Nagulat si Yang Yiyo. Gustong kumilos mismo ni Lingyi. Ito ay masyadong mapanganib, hindi. Mabilis na huminto si Yang Yiyo. Si Lingyi ay parang isang nagpapatatag na puwersa sa Yunmen Heavenly Court. Kung mag-undercover siya, masyadong delikado. Seryoso at buong kumpiyansa na sinabi ni Lingyi, ang Emperor ng Langit ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa aking kaligtasan. Hindi ako makikipag-away sa sinuman sa pagkakataong ito. Ang layunin ko ay upang pukawin ang mga salungatan sa pagitan ni Haring Shira at ng mga puwersa ng pamilya sa God Realm sa ilalim ng apat na pangunahing sekta, upang si Haring Shira ay lumaban muna sa kanila at bumili ng oras para sa Yunmen sect. Ang dahilan kung bakit ako nagpasya na pumunta ay iba ako kay Xiaoba at sa iba pa. Si Xiaoba at ang iba ay mayroon lamang 36 na uri ng mga talento sa ilusyon, habang kaya kong baguhin ang lahat. Kahit ang hininga ng matataas na antas ng mga santo, at iba pa. Maaari kong gayahin at baguhin. Maliban sa pagkakaroon ng Tao Master, walang makakakita sa akin. Kaya't ang pagkakataon ng tagumpay ay napakataas. Bilang karagdagan, ang Holy Spirit All 3 at ang iba pa ay lihim na naroroon, at si Xiaoba at iba pang mga panlabas na tao ay nakikipagtulungan sa akin upang pukawin ang mga salungatan sa pagitan ng clone ni King Shira at ng mga puwersa ng pamilya sa God Realm, upang pahiniin ang kapangyarihan ng apat na pangunahing sekta. Sigurado ako dito. Pagkatapos, ang aking pinakalayunin ay magkaroon tayo ng paraan para makita kung magagamit natin ang kapangyarihan ng mga makapangyarihang pamilyang iyon sa God Realm para alisin ang Shira clan na kontrolado ng Shira King's clone o lumitaw sa God Realm. Ito ang sukdulang layunin. Para sa amin, ang clone ng Shira King at ang Shira at mga alipin ng dugo na kinokontrol niya ay ang aming mga unang kaaway, na sinusundan ng apat na pangunahing sekta. Sa huling pagsusuri, ang angkan ng Shira ay hindi kabilang sa 3 kaharian at isang malaking banta sa buong kaharian ng Diyos. Kailangan muna nating maghanap ng paraan para linisin ang Shira sa God Realm, at pagkatapos ay ang apat na pangunahing sekta. Siyempre, ang apat na pangunahing sekta ay hindi maaaring makitungo sa atin ng hayagan. Kami ay hindi tugma sa angkan ng Shira, at ang apat na pangunahing sekta ay halos mga panloob na salungatan.
Susubukan kong sirain ang angkan ng Shearer sa pagkakataong ito para bigyan ka ng oras. Sana ay mapatunayan mo ang katotohanan at makamit ang kaharian ng mga santo sa lalong madaling panahon. Kung may pagkakataon, aabisuhan kita na pumunta at patayin ang angkan ng Shearer. Ibinigay ni Ling Yi ang dahilan ng kanyang pagpunta. Matapos marinig ito, naunawaan ni Yang Yian na ginagawa ito ni Ling Yi para sa buong Yunmen, at maging para sa God Realm. Ito ay isang tunay na matuwid na gawa. At ang mga dahilan ay sapat at may batayan. Sa katunayan, alam niya na kung personal na kumilos si Ling Yi, talagang mataas ang rate ng tagumpay ng bagay na ito. Siya, ngumiti ng mapait at sinabing, nakapagdesisyon ka na. Good luck na lang sa iyo, pero may hiling ako. Sige, Heavenly Emperor. Mula nang buksan ni Yang Yiyo ang Heavenly Court para itatag ang Dao, ang saloobin ni Ling Yi kay Yang Yiyo ay ganap na nagbago. Naging magalang na siya. O sa madaling salita, nakilala niya si Yang Yiyo. Naantig nito si Yang Yiyo at na-pressure din siya. Kung hindi ito magagawa, hindi ito magagawa. Ang kaligtasan ang unang prioridad. Kung talagang hindi ito gagana, ibalik si Xiaoba at ang iba pa. Ayokong mawala ang sinuman sa inyo. Seryosong sabi ni Yang Yiyo. Bahagyang tumanggaw si Ling Yi at sinabing, salamat, Heavenly Emperor, gagawin ko. Kaya, aalis na ako. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Ling Yi at lumabas ng bulwagan ng walang pag-aalinlangan. Tumingin si Yang Yiyo sa background ni Ling Yi at sumigaw, Ling Yi, salamat. Yumuko siya ng malalim kay Ling Yi. Hindi lumingon si Ling Yi, ngunit nabigla siya at sinabing, ikaw man ang banal na emperador ng panahon ng paglikha o hindi, ikaw na ngayon ang emperador ng Yunmen Heavenly Court at ang Daoist Master ng Yunmen Daoist Sect. Huwag mo nang gawin ito sa hinaharap. Hindi ko kakayanin. Aalis na ako. Bagamat sinabi ito ni Ling Yi, kung may makakakita sa ekspresyon ng kanyang mukha, magugulat sila na itong kagalang-galang na hindi kailanman ngumiti ay talagang ngumiti. Nawala si Ling Yi sa isang iglap. Naiwan si Yang Yiyo at Tuye sa bulwagan. Si Yang Yiyo ay nakatingin pa rin sa labas ng bulwagan at tinanong si Lord Rabbit, Panginoong Kuneho, sa palagay mo gaano katagal bago magawa ng aking Yunmen ang banal na landas? Kahit na ang landas sa pagkamit ng tao ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit, ito ay hindi walang pagkakataon. Ngayong ang Yunmen Orthodoxy ay naitatag na, ang haligi ng swerte ay direktang humahantong sa kaguluhan, at ang langit na hukuman ay nabuksan muli, ang lahat ng mga kondisyon ay nasa lugar. Sa madaling salita, ang ating Yunmen ay direktang konektado sa dakilang Dao, at mayroon tayong lahat ng bagay na kailangan natin para sa tautivation at tao para sa tautivation at realize sa lupa. Kulang. Ay oras na upang linangin, upang maunawaan ang dakilang Dao, upang makamit ang tao. Ang panahong ito ay maaaring 1,000 taon, o marahil 10,000 taon, ngunit hindi hihigit sa 10 taon. Ang banal na landas ay tiyak na isisilang sa langit na hukuman ng Yunmen. Dahan-daang sabi ni Lord Rabbit. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabi, kung walang Shearer clan at ang 4 na dakilang sekta, sa God Realm, lalo pa sa 10,000 taon o 100,000 taon, kahit 1,000,000 taon o 10,000 milyong taon ay hindi magiging malaking bagay, ngunit ang Shearer King at ang 4 na dakilang sekta ay hindi magbibigay sa atin ng ganoong katagal. Bumantong hininga si Lord Rabbit, alam ko iyon, ngunit ito na ang magandang pagkakataon. Malinaw din si Ling Yi tungkol dito, kaya lumabas siya para makipagsapalaran ng personal. Sinabi niya iyon, ngunit walang paraan na walang panganib. Nakakalungkot na kulang pa rin sa araw at buwan ang kasalukuyang Yunmen Heavenly Court, kung hindi ay maaring mapabilis ang paglilinang at pagliliwanag ng panloob na binhi. Tanging kapag ang araw, ang buwan at ang mga bituin ay nagsama-sama, maaari itong maging tunay na banal na kaharian ng langit na hukuman. Naantig ang puso ni Yang Yian. Ito ang pangalawang beses na narinig niya ang tungkol sa araw at buwan. Ang unang pagkakataon ay noong ang espiritu ng instrumentong si Xingluo ay naging isang bituin, at ngayon ay binanggit ito ni Lord Rabbit. Ano ang araw at buwan ng Holy Heavenly Court tulad ng dati? O noong nag-away ang panahon ng Kaitian at ang Shearer clan, saan napunta ang araw at buwan? Mahahanap ba natin sila? Tanong ni Yang Yian kay Lord Rabbit. Sinabi ni Lord Rabbit, ang araw at buwan ng Heavenly Court, tulad ng mga bituin, ay talagang ang pinakamahalagang espiritual na bagay ng creation level. Noong panahon ng digmaan, pinakilos ng Holy Heavenly Emperor ang kapangyarihan ng araw at buwan ng Heavenly Court para lumahok sa digmaan. Ang araw at buwan ay nasira at ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam sa anyo ng araw at buwan. Wakas! May hula pa nga ako o clue tungkol kay Tyree, pero hindi ko alam ang sitwasyon tungkol kay Taiyu. Sabihin mo sa akin dali. Naantig ang puso ni Yang Yian. Noong ikaw ay nasa mababang mundo, ang 3 paa na gininto ang uwak sa tabi mo ay maaaring ang Tyree ng Holy Heavenly Court. Sabi ni Lord Rabbit. Ang ibon na may halong buhok. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yian, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang oras kung kailan niya ginawa ang magkahalong buhok na ibon na maging araw sa mundo ng mga engkanto. Ang bagay na ito. Isipin mo, posible talaga, ang 3 paa na gintong uwak mismo ay ang pagkakatawang tao ng araw. Kung ang ibong may halong buhok ay ang araw ng langit na hukuman, posible talaga,
Tutal, ginawa niyang araw ang ibong may halong buhok noong siya ay nasa mundo ng engkanto. Sa pag-iisip nito, nasa sabik si Yang Yiu at sinabing, hahanapin ko ang ibon na may halong buhok. Mayroon ka bang mga pahiwatig? Ngumiti si Rabbit Lord at sinabi, alam kong pupunta ka at hahanapin ito. Sa totoo lang, mayroon akong clue dito. Ngunit sa pagkakataong ito, sana ay hindi mo lang mahanap ang araw kundi pati na rin ang buwan para sa Heavenly Court, upang ang araw, buwan at mga bituin ay magsama-sama sa Heavenly Court ng Yunmen. Sa oras na iyon, natural na bumilis ang cultivation ng lahat, at ang pagkakataon na magkaroon ng malaking liwanag. Sabihin mo sa akin dali, tiyak na hahanapin ko ito. Pagkaraan ng napakatagal, talagang namiss ni Yang Yiu ang ibong may halong buhok. I'm stuck today, huwag ka nang maghintay. Sabi nga sa title, suplado ako, at hindi maganda ang pakiramdam ko. Hihinto ako sa pag-update ng isang araw ngayon at ipagpatuloy ang pag-update bukas. Huwag maghintay. Kabanata 3156 na magkano ang utang. Sinabi ni Lord Rabbit na walang katiyakan, sa totoo lang, hula ko lang. Hindi ko alam kung saan eksakto ang 3 paa na gininto ang uwak. Hindi lang ako makakapagbigay ng isang piraso ng impormasyon. Ikaw na mismo ang maghanap. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, kung mahahanap ko ito sa aking sarili, bakit kailangan kong magbigay ka ng anumang impormasyon? Hindi siya sumuko sa paghahanap ng sari-saring ibon, ang Green Willow Lady, at ang Black Lotus. Nagpadala siya ng mga tao upang magtanong tungkol sa kanila, ngunit walang balita. Hindi sigurado si Lord Rabbit sa sinabi niya. Bagamat walang tiyak na balita, mayroon pa rin akong nalalaman tungkol sa angka ng Golden Crow. Sinasabing ang angka ng Golden Crow ay ipinanganak na may sagradong puno ng fusang, na isa sa 10 likas na espiritual na ugat ng kaguluhan. Ngayon, ang parehong angka ng Golden Crow at ang sagradong puno ng fusang ay matagal nang nawala sa mga makasaysayang okasyon, ngunit hindi ako naniniwala na ang Will Fusang ay disakra. Bilang isang magulong likas na espiritual na ugat, hindi ito mamamatay kailanman. Maaari itong makatakas sa mundo o mahulog sa mga kamay ng isang malakas na tao. May natural na induction sa pagitan ng Golden Crow at ng Fusang Tree, kaya pinaghihinalaan ko na ang iyong Golden Crow ay matagal nang hinanap sa buong God Realm at hindi pa natagpuan. Malamang na baka naramdaman niya ang pagkakaroon ng sagradong puno ng Fusang at hinanap niya ito. Sa panahon ng paglikha, ang sagradong puno ng Fusang ay isinilang sa kaguluhan at bumaba sa isang lugar na tinatawag na tanggo sa dulong hilaga ng God Realm. Sinasabi na ang tanggo ay umiiral sa intersection ng Chaos at ng God Realm. Ang pasukan ay napakahirap hanapin, at kahit na may makahanap nito, mahirap itong makapasok. Maaari kang magkaroon ng pag-asa kung hahanapin mo ito. Ikaw ang emperador ng langit, at mayroon kang koneksyon sa Golden Crow. May malaking pag-asa na mahanap muli ang Golden Crow. Kung ang gininto ang uwak ay ang araw ng banal na langit, kung gayon dapat mong mahanap ito, at tutuorin ito para sa buwan ng buwan. Sabi ni Lord Rabbit. Mapait na ngumiti si Yang Yiu at sinabing, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, wala ka pa ring tiyak na target. Paano ko ito hahanapin? Mabagal na sinabi ni Lord Rabbit, hanapin ito sa teritoryo ng nasasakupan ng Northern Demon God ng 4 na pangunahing panlabas na puwersa sa God Realm. Kung saan man ito sa God Realm of the Creation Era, iyon ang pangkalahatang lokasyon ng tanggo. Sa hilaga ng kasalukuyang God Realm ay ang teritoryo ng 4 na pangunahing nasa labas ng mga demonyong Diyos, na nasa hangganan ng sinaunang lugar na walang nakatira. Baka mahahanap natin doon si Tanggo. Nagtanong si Yang Yiu, ang ibig mo bang sabihin ay mas malaki ang God Realm kaysa sa nakita natin sa ngayon? Sa labas ng kilalang God Realm, mayroon pang mga sinaunang prehistoric na lupain. Ikanaway ni Lord Rabbit ang kanyang kamay upang maglagay ng harang sa bulwagan, pagkatapos ay tumingala sa langit at nagsabi, hindi ba? Si Tian Dao Hongjun ay itinuturing na isang taong namitas ng mga Mailakotan, at siya ay umaani ng mga bunga ng pinaghirapan ng iba. Pagkatapos nalikhain ni Pangu, ang amang Diyos, ang mundo, si Hongjun ay nagkatawang tao bilang makalangit na Dao, at pinangasiwaan ang mga patakaran at batas ng mga Dao ng Dao at pinangasiwaan ang mga batas ng Heaven. Ang Heavenly Dao, na dapat ay 50 perpekto, ay hindi kumpleto dahil sa puwersahang pagbabago ni Hongjun. Ang isa sa mga dahilan ay ang paraan ng langit ay hindi matatag, kaya't patuloy na itinulak ni Hongjun ang paglitaw ng walang katapusang mga sakuna upang patatagin ang operasyon ng daan ng langit, o upang patatagin ang kanyang sarili. Ang mga sakuna sa paglipas ng hindi mabilang na mga taon ay naging dahilan upang ang orihinal na malawak at makapangyarihang God Realm ay patuloy na nawasak, at ngayon ang teritoryo ng God Realm na maaaring umangkop sa kaligtasan ng lahat ng lahi ay talagang lumiit ng malaki. Pagkatapos ng bawat walang katapusang sakuna, maraming teritoryo ng God Realm ang mapipinsala ng gusto at hindi na angkop para sa kaligtasan ng lahat ng lahi, kaya isinuko nila ang kanilang mga orihinal na teritoryo, at maraming lahi ang mawawala kasama nila. Ngunit ang mga lugar na iyon ay umiiral. Sila ay nawasak dahil lamang sa hindi na sila angkop para sa kaligtasan at paglilinang ng mga nilalang, hindi nawala. Nasaan ang pinakamatandang sinaunang panahong God Realm? Sa katunayan, ang labas ng God Realm ay prehistoric, o dapat itong tawaging ilang ngayon. Dahil sa sinabi nito, hindi ito angkop para sa kaligtasan ng mga nilalang,
ngunit hindi ito nangangahulugan na walang malalakas na tao na pumapasok upang tuklasin. Ito ay, sa medyo pagsasalita lang, ang malupit na kapaligiran doon. Kahit na ang mga ordinaryong Diyos ay hindi pinapayagang pumasok, ang mga tunay na malalakas ay maaari pa ring pumunta doon. Marami ring nakatagong malalakas, o ilang espesyal na makapangyarihang nilalang ay nasa prehistoric na mundo sa labas ng kilalang God Realm. Naunawaan ni Yang Yian at tumingin sa Panginoon ng kuneho at sinabi, kaya ang ibig mong sabihin ay ang tinatawag na tanggo ay ang abandonadong sinaunang lupain, at ang sagradong puno ng fusang ay bumaba sa tanggo, at ang bayan ng Jinwo ay nasa tanggo. Dapat ko bang hanapin si Tanggu? Ang Rabbit Lord ay tumango at sinabi, sa teorya, ito ay ganito. Ikaw ang emperador ng bagong panahon. Mayroon kang pakiramdam ng koneksyon sa Jinwo, at malamang na mahahanap mo ang Jinwo. Maging ang buwan ng buwan ay pareho. Tumango si Yang Yian at sinabing, kung ganoon, kailangan kong umalis. Siyempre, namimiss ko ang ibong may halong buhok. Dahil may kaunting pag-asa, natural na hahanapin ko ang ibon na may halong buhok. Kung ito man ay para sa nakalipas na damdamin o para sa kapakanan ng aking Yunmen Daoism, kailangan kong hanapin ang ibon na may halong buhok. Tungkol sa sitwasyon ng buwan ng buwan. Sa sandaling ito, si Lord Rabbit ay tumingin sa langit na may damdamin, at may bahagyang kakaibang ekspresyon ay tumingin siya kay Yang Yian at mahinang sinabi, masasabi ko lang sa iyo na ang buwan ng buwan sa banal na korte sa langit sa panahon ng paglikha ay isang makapangyarihang nilalang na isinilang sa panahon ng paglikha, pangalawa lamang sa antas ng chaos. Ang kanyang pagkakatawang tao ay isang bihira at pambihirang babae sa Katanji tangi ng buwan. Ang buwan, at nagkaroon ng malaking salungatan sa East at West Palace Queen sa kadahilanang ito. Kung kailangan mong bigyan ng pagkakakilanlan ng Moon of the Moon sa Holy Heavenly Court, masasabi ko lang na bukod sa pagiging Moon of the Moon sa Holy Heavenly Court World, maaari din siyang ituring na isang babae na may parehong katayuan sa East at West Palace Queens, isang napaka-espesyal na babae. Napaka-misteryoso. Kahit na sa Holy Heavenly Court in the Creation Era, hindi hihigit sa 3 tao ang nakakita sa totoong mukha ng Moon of the Moon, kasama na kami ni Ling Yi, ni isa sa kanila ay hindi nakakita ng Moon of the Moon. Tanging ang Holy Heavenly Emperor at ang East at West Palace Queens ang nakakita sa Moon of the Moon. Tungkol sa digmaan sa hinaharap, ang buwan ng buwan ay lumahok din sa digmaan, ngunit nakita namin sa araw na iyon na ang buong God Realm ay agad na naging pilak, at hindi namin maimulat ang aming mga mata. 3 araw kaming walang nakikita. Ang God Realm ay puno ng silver light, na siyang kapangyarihan ng Moon of the Moon. Nang maglaon, matapos mawala ang pilak na liwanag, nawala ang buwan ng buwan. Walang nakakaalam kung ang buwan ng buwan ay hindi bumagsak o kung ano ang nangyari. Gayunpaman, pagkatapos mawala ang buwan ng buwan na inilunsad ng banal na emperador ang pinakahuling labanan laban sa hari ng Shira. Pero sa tingin ko hindi talaga babagsak ang Moon of the Moon. Siya ay lilito sa God Realm sa ibang paraan sa hinaharap o ngayon. Hanggat hinahanap mo siya, naniniwala ako na makikita mo ang buwan ng buwan na bumabalik sa dilim. Matapos marinig ito, ang mukha ni Yang Yiu ay kumaibot at nagmura sa kanyang puso, Damn Holy Emperor of the Moon, ano ang ginawa mo? Ilang utang sa lupa ang mayroon ka. Siyempre, nasa dati niyang buhay talaga siya. Sa puso niya, curious din siya sa Moon of the Moon. Kung ganoon nga, gusto niya talagang mahanap itong Moon of the Moon. Sige, aalis ako kaagad. Okay lang ba na manatili ka? Tanong ni Yang Yiu kay Lord Rabbit. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang Yunmen daw sa panandaliang panahon, ngunit napagpasyahan ko na hindi ito aabutin ng higit sa 1,000 taon, kaya kailangan mong bumalik sa loob ng 1,000 taon kahit na mahahanap mo ang gintong uwak at ang buwan ng buwan. Ang Ling Yi ay maaari lamang mag-antala ng 1,000 taon, at mahirap sabihin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon. Sabi ng Rabbit Lord. Okay, pagkatapos ng 1,000 taon, pagkatapos ng 1,000 taon, babalik ako. Tahimik na umalis si Yang Yian sa Yunmen at nagtungo sa dulong hilaga ng God Realm upang hanapin ang magkahalong buhok na ibon at ang Moon of the Moon, upang mahanap ang araw at buwan ng Yunmen Heavenly Court, at upang magsikap na magkaroon ng pagkakataon para sa mga Diyos ng Yunmen na patunayan ang kanilang Dao. Upang harapin ang malaking sakuna sa hinaharap. Kabanata 3157 Yang Xingfu at ang banal na demonyong espiritu 13. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Yang Yian sa Northland nang walang pag-aalinlangan, bukod pa sa paghahanap sa ibon na may halong buhok, ay dahil sa kung nasaan ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Noon pa man ay binibigyang pansin ni Yang Yian ang anak na ito, ngunit hindi siya kailanman nakagambala sa kanyang paglaki, dahil bago siya umakyat sa God Realm, ang pagkakakilanlan ni Yang Xingfu ay ang reinkarnasyon ng Demon God, at alam ni Yang Yian na siya ay may malaking potensyal. Kasama ang pagdating niya sa God Realm, pinili ni Yang Xingfu na pumunta sa sarili niyang paraan, at hindi siya pinigilan ni Yang Yian, bagkus ay nagbigay pansin lang. Sa wakas ang batang ito ay napunta sa teritoryo ng Demon God's Demon Realm sa Hilaga, na naaayon sa kanyang paraan ng paglilinang. Matagal na panahon na rin mula nang makita ko si Yang Xingfu, ang aking anak. Pumunta doon si Yang Yian sa pagkakataong ito para makita siya.
Ang Demon Gods Demon Realm ng apat na pangunahing panlabas na puwersa ay nasa ilalim din ng jurisdiction ng isa sa apat na Dawist na puwersa sa God Realm, ngunit hindi niya talaga alam kung aling Dawist Force ito. Gayunpaman, mayroong isang banal na espiritu ng demonyo doon, hindi, upang maging tumpak, mayroong dalawang banal na espiritu ng demonyo, isang maliwanag at isang madilim, na madaling sabihin. Siya, maaaring makipag-ugnayan sa kanya kapag siya ay pumunta doon. Ang banal na espiritu ng demonyo sa bukas ay ang banal na espiritu ng demonyo 13, ang babaeng demonyong espiritu na kasama ni Xiaoba sa simula, ang isa na hindi gaanong nagsasalita. Pagkatapos bumalik ni Yang Yian mula sa God's Domain, hiniling niya sa banal na demonyong espiritu 13 na pumunta sa Demon God's Domain para tulungan siyang bantayan ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Kung kinakailangan, upang matulungan si Yang Xingfu, maaari itong ituring na pagmamalasakit ng ama sa kanyang anak. Siyempre, nagayos na rin si Lingyi para sa mga bagay na ito. Kung pupunta man ito sa apat na pangunahing panlabas na paraan o sa mahahalagang teritoryo ng maraming puwersa sa God Realm, inayos ni Lingyi na pumunta doon ang banal na espiritu ng demonyo, na maaaring ituring na maagang gumawa ng layout para mangalap ng katalinuhan. Ang 13 at si Xiaoba ay lumabas, hindi lamang para mangalap ng katalinuhan, kundi para hanapin at kontaken din ang 16 na banal na espiritu ng demonyo na lumabas noong mga unang taon. Ang pinakalayunin ay linisin ang Shire Clan na nakatago sa buong God Realm. Sa katunayan, maraming bagay ang naayos ng matagal na panahon. Siyempre, alam ni Yang Yian na ang lahat ng ito ay mga pagsasaayos na ginawa ng banal na emperador ng langit o ng kanyang nakaraang buhay. Ang mga bagay na ito ay kilala ni Lingyi at ng ilang tao. Gayunpaman, ayon kay Lingyi, kung ang Heavenly Court ay hindi na-restart, o kung hindi siya lilito, ang mga bagay na ito ay hindi magsisimula o mangyayari. Dahil kailangan niya para pakilyusan ang mga taong ito at mga bagay. Sa kabutihang palad, nagpakita siya ngayon at sa wakas ay sumakay sa kalsadang ito. Hindi inisip ni Yang Yian na ito ay isang masamang bagay. At least para sa kanya, kailangan. At least para sa kanya, ito ay na-promote ayon sa kanyang kagustuhan sa ngayon. Siya ay hindi pasibo dahil sa layout ng Holy Emperor. Pagkatapos umalis sa Yunmen, si Yang Yian ay dumiretso sa kalangitan, naging isang banal na liwanag, at lumipad palayo. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya direktang binuksan ang Space Channel. Sa isang banda, napakalayo nito. Kahit na ang kanyang banal na pag-iisip ay hindi direktang maabot ang Demon God Demon Realm sa hilaga ng God Realm. Sa kabilang banda, bago umalis, ipinaliwanag ng Rabbit Lord na ang espasyo malapit sa gilid ng God Realm ay hindi matatag dahil malapit ito sa prehistoric world. Pinakamabuting huwag madaling gamitin ang Space Channel. Sa kabilang banda, gusto rin niyang lumipad para makita ang mga bundok at ilog ng God Realm. Anyway, hindi naman siya nagmamadali saglit. Lumipad man siya, sapat na. Ngunit ang paglipad na ito ay talagang 3 buwan. At ito ay noong lumilipad siya ng buong bilis sa ilalim ng mga pakpak ni Fengyan. Pagkalipas ng 3 buong buwan, sa wakas ay nakarating si Yang Yian sa teritoryo ng Demon God Demon Realm sa hilagang gilid ng God Realm. Siya mismo ay hindi alam kung gaano karaming milya ang kanyang nilipad, ngunit nakaramdam siya ng pagod, at ito ay papasok pa lamang sa hilagang gilid. Sa araw na ito, lumipad pababa si Yang Yian at dumaong sa tuktok ng bundok na nyebe. Ang hilaga ng God Realm ay ang mundo ng malalawak na bundok ng nyebe, ang walang katapusang pilak puting kulay, na mukhang medyo kaakit-akit. Malamig at malupit ang klima at kapaligiran, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya. Pagkatapos magpagaling sa tuktok ng bundok na ito sa loob ng isang araw, bumaba si Yang Yian sa bundok, lumakad sa malawak na larangan ng yelo, at nagpatuloy sa pagtungo sa hilaga ng hakbang-hakbang. Ang bawat lugar ay talagang kakaibang pakiramdam para sa kanya, at ito ay isang uri ng pagsasanay. Mas nakakatuwang maranasan ito ng personal. Alam ni Yang Yian na kailangan niyang tumawid sa malawak na larangan ng yelo upang tunay na marating ang kanyang destinasyon. Ang Holy Demon Sect kung saan matatagpuan ang 4 na pangunahing panlabas na sekta ng hilagang Demon God Demon Realm. Ayon sa balita mula sa 13 dati, ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay nasa Holy Demon Sect. Ang buong Demon God Demon Realm ay talagang isa sa 4 na pangunahing panlabas na sekta. Ang totoong sitwasyon ay maraming malalaki at maliliit na puwersa, na medyo parang alyansa. Siyempre, ang Domain Lord ng Demon God Realm ang nag-uutos sa lahat ng puwersa, at ang puwersa ng Demon God Alliance ay pinamumunuan din ng malalakas na lalaki ng iba't ibang puwersa. Ang panloob ay hindi isang monolitikong nilalang, ngunit sa katunayan, ang bawat isa ay nasa isang estado ng sariling pamamahala, na napakagulo. Ngunit sa pangkalahatan, ang Domain Lord ng Alyansa ay sumusunod sa isa sa 4 na pangunahing sekta, at hindi niya alam kung aling sekta ito. Habang nag-iisip, humakbang pasulong si Yang Yian ng libu-libong talampakan, tulad ng isang multo na naglalakad sa yelo, at hindi nagtagal ay nawala sa dulo ng malawak na larangan ng yelo. Kung tutuusin, may pumasok na ideya sa kanyang isipan, ngunit hindi pa ito sapat na mature. Magagawa lamang ang partikular na desisyon pagkatapos matugunan ang 13. Siyempre, kumpara doon, gusto niyang makita ang kanyang anak na si Yang Xingfu ng mas maaga. Kung siya man ay reincarnation ng isang Diyos o isang demonyo, siya ay kanyang anak.
Makalipas ang isang araw, tumawid si Yang Yiyo sa yelo at lumabas. Sa kanyang paningin, lumitaw ang isang madilim na bundok, na tila bungo sa malayo. Alam niyang nakarating na siya. Dito naruroon ang hininga ng Saint Demon Spirit 13. Nasa kanya ang Heavenly Heart, na nakakadama ng bawat Saint Demon Spirit. Ang marka ng bawat Saint Demon Spirit ay nakatatak sa Holy Heavenly Court. Ngayong na-restart na ang Heavenly Court, lalakas at lalakas lang ang ganitong uri ng induction. Ho! Hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng Saint Demon Spirit 13. Hindi niya ito na-contact kahit libu-libong taon. At ang kanyang mga tagubilin sa Saint Demon Spirit 13 ay hindi na kailangang makipag-ugnayan sa kanya kung walang importante, at may mga bagay na kayang hawakan ng kanyang sarili. Ngayon siya ay gagawa ng inisyatiba na makipag-ugnayan sa Saint Demon Spirit 13. Ang pamamaraan ay napakasimple. Tumayo si Yang Yiyo sa kinatatayuan at ginalaw ang kanyang puso, hinihimok ang puso ng langit sa kanyang kaluluwa, at biglang bumuga ng hindi nakikitang hininga. Ito ay isang espesyal na hininga para makipag-ugnayan sa Saint Demon Spirit, medyo tulad ng pagpapadala ng signal, at pagdating ng panahon, ang Saint Demon Spirit na 13 ay natural na darating upang mahanap siya. Sa Skull Mountain, ang Holy Demon Sect, sa isang malaking kuweba, sa sandaling ito, mayroong isang lalaki at isang babae na gamulong sa isang malaking ulap. Biglang tumalikod ang babae at nagsabi, narito ang banal na Panginoon. Kinawayan niya ang kamay at mabilis na nagsuot ng damit. Ah, ako, nandito ang tatay ko. Bigla ring tumayo ang isang binata sa makapal na cloud bed, medyo nauutol na nagsalita, may excitement at pagtataka sa mga mata, at may kaunting gulat. Ang mag-asawa na. Ang tumama sa lalaki at babae na ito ay walang iba kundi si Yang Xingfu, ang anak ng Saint Demon Spirit 13 at Yang Yiyo. Kung naruroon si Yang Yiyo, tiyak na titig siya sa kanyang anak at sa kanyang mga subordinate ng magkasama. Naramdaman ko na ang banal na Panginoon ay hindi kalayuan sa ibaba ng bundok. Tayo'y bumangon kaagad at sumalubong sa kanya. Sabi ng Saint Demon Spirit 13. Isinuot ni Yang Xingfu ang kanyang damit at sinabing masakit ang ulo, 13th sister, our business. Nang marinig ang sinabi ni Yang Xingfu, nagbago ang mukha ni Saint Demon Spirit 13, at pagkatapos ay madilim na sinabi, naiintindihan ko, hindi dapat malaman ng banal na Panginoon, huwag mag-alala, handa ako. Hindi, gusto kong sabihin sa tatay ko ang tungkol sa negosyo natin at hayaan siyang pumayag na makasama ako sa iyo. Nang makita ni Yang Xingfu na malabo ang mukha ni 13, alam niyang nagkamali ito ng pagkakaintindi at nagmadaling magpaliwanag. Sa katunayan, gusto niya talaga itong Saint Demon Spirit 13. Noong nakikipaglaban siya sa Demon God Demon Realm, lumitaw ang babaeng ito, ngunit palagi siyang lihim. Nang malaman niya ito, ipinagtapat niya na inutusan siya ng kanyang ama na si Yang Yiyan na alagaan siya ng palihim. Natatakot din ang ika-13 kapatid na babae na baka hindi maintindihan ni Yang Xingfu at direktang ipakita ang kanyang mga card. Pumunta siya dito sa utos ng kanyang ama na si Yang Yiyan. Matapos maging malinaw ang relasyon, tumigil na lang siya sa pagtatago sa dilim at hinayaan si Yang Xingfu na manatili sa kanya. Pagkatapos, libu-libong taon, sa tulong ng ika-13 kapatid na babae, hakbang-hakbang na tinungo ni Yang Xingfu ang posisyon ng pinuno ng Holy Demon Sect. Siyempre, may isa pang katulong sa gitna, iyon ay, ang Grand Elder ng Holy Demon Sect, na talagang tinanggap ang ika-13 kapatid na babae bilang isang disipulo, at ang relasyon ay napakabuti. Bagamat hindi alam ni Yang Xingfu kung ano ang nangyayari, malamang na naramdaman niya na ang Grand Elder ng Holy Demon Sect at 13th Sister ay matagal nang magkakilala. Kung hindi rin babae ang Grand Elder, magsiselo siya. Nagtanong nga siya tungkol sa relasyon ng 13th na kapatid na babae at ng Grand Elder, ngunit hindi ito gaanong sinabi. Si Yang Xingfu ay hindi isang maramo na tao at tumigil sa pagtatanong. Alam niyang gusto niya si 13th Sister. Si Yang Xingfu mismo ay isang taong may dakilang ambisyon. Pagkatapos makarating sa Demon God Realm, sumali siya sa Holy Demon Sect. Nang maglaon, sa tulong ng 13th Sister at ng Great Elder, hinamon niya ang nakaraang henerasyon ng pinuno ng Holy Demon Sect at pinalitan siya bilang bagong henerasyon ng pinuno ng Holy Demon Sect. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay mayroon siyang napakataas na talento sa paglilinang. Siya ang daan ng Demon God at may magandang lakas. Bilang karagdagan sa memorya ng Demon God na nagising sa mundo ng mga engkanto, mayroon siyang maraming mahiwagang kapangyarihan. Pagkarating sa God Realm, siya ay tulad ng isang isda sa tubig, at ang kanyang paglilinang ay umuusad ng mabilis. Sa huli, siya ay naging Yang Xingfu, ang pinuno ng Holy Demon Sect, isa sa mga makapangyarihang puwersa sa Demon God Realm ngayon. Ngunit ang kanyang ambisyon ay hindi limitado dito. Sa huli, gusto niyang pamunuan ang buong Northland at maupo sa posisyon ng pinuno ng alyansa ng hindi mabilang na puwersang tumatawa sa Demon God Realm. Kung hindi niya magawa, hindi siya babalik para hanapin ang kanyang ama. Kaya noong naitatag ang Yunmen Tianting Daotong, hindi na siya bumalik kahit na natanggap ang balita. Pero ngayon, hindi ko inaasahan na darating ng personal ang tatay ko. Sa sandaling ito, talagang nanghina si Yang Xingfu sa kanyang puso.
Sa isang banda, iniisip niya kung sinisisi ba ng kanyang ama si Yunmen Tianting sa hindi pagbabalik sa ganoong malaking kaganapan ng muling pagsisimula ng Daotong, at nagalit. Pangalawa, napaisip din siya kung alam ba ng kanyang ama ang tungkol sa relasyon nila ni 13th Sister. Pumunta ba siya dito para tanungin siya? Pagkatapos ng lahat, ang 13th Sister ay isang banal na espiritu ng demonyo sa ilalim ng upuan ng kanyang ama. Sinabi ni 13th Sister na sila ang mga banal na bantay ng kanyang ama. Ngunit ngayon ay kasama na siya sa mga banal na bantay ng kanyang ama. Ang bagay na ito, kahit na gustong-gusto nilang dalawa ang magkasama. Ngunit ang pag-iisip tungkol dito ay nagpantong pa rin sa kanyang anit. Tungkol naman sa paliwanag sa 13th Sister sa oras na ito. Si Yang Xingfo ay isa ring rogue, at isa rin siyang sentimental na tao. Nang makitang medyo nalungkot si 13th Sister, mabilis niyang ipinaliwanag na sasabihin niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanilang dalawa. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Natatakot ako na parusahan ka ng banal na Panginoon. Mas mabuting huwag hayaan ang banal na Panginoon na makakita ng anuman. Nang dumating ang usapin sa harap, ang Holy Demon Spirit na ika-13 Sister ay natakot din, dahil siya ang banal na bantay ni Yang Yiyo, at si Yang Xingfo ay anak ni Yang Yiyo. Matapos ang pagtatatag ng Heavenly Court, ang taong ito ay ang prinsipe, at ang katayuan ay ibang-iba. Dagdag pa rito, natatakot si 13th Sister sa kanyang amo na si Lingyi. Sobrang nakakatakot iyon. Sinabi ng boss na ang lahat ng banal na guard ay dapat italaga sa banal na Panginoon, at siya ay kasama ni Yang Xingfo, na kung saan ay isang pagkakanulo sa banal na Panginoon Yang Yiyo. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang natakot. Maaari rin itong isang cut si Yang Xingfo. Gusto niya ang katayuang ito, ngunit natatakot siya pagdating ng panahon. Siya ay lubhang nagkakasalungatan. Terena, huwag ka na masyadong mag-isip, puntahan mo ang tatay mo, huwag kang mag-alala, nandito ako para sa lahat. Nakita ni Yang Xingfo na hindi tama ang mukha ni 13th Sister, kinuha niya ang kamay niya at sinabing personal. Ngayon ay maaari na lamang nating gawin ito ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang dalawa ay naging dalawang banal na ilaw at mabilis na lumipad palabas upang salubungin si Yang Yiyo. Kabanata 3158, Impormasyon tungkol kay Tanggu mula sa anak. Tumangala si Yang Yiyan, at dalawang sinag ng banal na liwanag ang lumipad mula sa malayong Skull Mountain, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pamilyar silang lahat. Ang isa ay ang Saint Demon Spirit na 13, at ang isa ay ang hininga ng kanyang anak na si Yang Xingfo. Medyo nagulat siya, paano ba naman kasi magkasabay silang dalawa? Hindi naman dapat, pero wala siyang masyadong pakialam, at malinaw na sa pagdating ng dalawa. Ang lahat ng ito ay maliliit na issue. Ang pangunahing punto ay makikita niya ang kanyang anak. Si Yang Yiyan ay palaging inuuna ang pagmamahal, at ang iba pang mga issue ay maaaring itago. Habang nagsasalita siya, dalawang sinag ng banal na liwanag ang bumagsak sa harap ni Yang Yiyan. Ama! Pagbati sa banal na Panginoon. Sina Yang Xingfo at 13th Sister ay parehong sumaludo. Haha, bumangon ka, kinuwiwi ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at tinulungan silang dalawa na makatayo. Sa pagtingin sa kanyang anak, si Yang Yiyan ay nasa sabik pa rin. Ang anak na ito ay ambisyoso sa mga bata, ngunit siya ay Miss Lan, at talagang mahal na mahal niya siya. Sa oras na ito, si Yang Xingfo sa mga mata ni Yang Yiyan ay talagang tumuntong sa ikatlong antas ng paglilinang ng hidaw, na talagang ikinagulat niya. Ito ang pinakamalakas at pinakamabilis sa mga nakababatang henerasyon. Siyempre, naisip ni Yang Yiyan na maaaring may kinalaman ito sa nagising na alaala ni Yang Xingfo, ngunit sa ibang pananaw, pinatunayan din ito ang kanyang pagsisikap. Kahit na ang isang tao ay may mahusay na talento, kung ang isa ay hindi magsumikap, ang isa ay hindi makakarating sa ikatlong antas ng paglilinang ng hidaw, at ito ay pareho para sa lahat. Ipinapakita rin ito na ang anak na ito ay nagbayad ng malaki at nagdusa ng maraming taon, ito ay tiyak. Sa pagtingin sa kanyang matatalas na katangian, na tatlong kapat na katulad ng sa kanya, at ang ningning sa kanyang maningning na mga mata, na may kaunting tuso, kaunting kalupitan, at kaunting kalmado, labis na nasiyahan si Yang Yiyan. Malalim na tinapik ang balikat ng kanyang anak at sinabing, buti, lumaki ka na. Walang karagdagang papuri, ngunit ang apat na salitang ito ay napakasabog sa pandinig ni Yang Xingfo, dahil alam niya na ang kanyang ama na si Yang Yiyan ay bihirang purihin ang kanyang mga anak, at nakita niya ang kaginhawahan at kaligayahan ng kanyang ama sa mga mata ng kanyang ama. Ito ay nagpasaya kay Yang Xingfo at nabawasan ang pag-aalala, dahil sasabihin niya ang tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa 13th Sister sa susunod. Sa totoo lang, sobrang kinakabahan siya. Ang aking anak ay hindi matapat at nag-aalala sa kanyang ama, matapat na nagsalita si Yang Xingfo, ngunit napakatapat din. Maganda ang ginawa mo, pero umaasa pa rin akong makakabalik ka. Itinatag ng Yunmen ang Heavenly Court at ang Yunmen Daoism. Kailangang umunlad ang lahat at kailangan ka. Siyempre, sa huli, hindi magiging mapayapa ang mundo. Ang Yunmen Daoism ay magiging ligtas na kanlungan para sa mga disipulong Yunmen. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumingin si Yang Yiyan kay Yang Xingfo at seryosong sinabi. Nagulat si Yang Xingfo nang marinig niya ito.
Alam niya na ang sinabi ng kanyang ama ay nangangahulugan na magkakaroon ng malaking gulo sa God Realm, o ang isang bagong order ay magbubukas, ngunit ito rin ay dahil dito na ang isang napakagulong sitwasyon ay hindi maiiwasang lumitaw. May sinabi rin ang 13th sister, tulad ng Shere clan. Pero, may sariling plano siyang Xingfu. Totoong may mga ambisyon siya, ngunit umaasa rin siyang matulungan ang kanyang ama, tulad ng pag-iisa sa buong God Realm Northland Demon God Demon Realm. Kapag bumalik siya, matutulungan niya ang kanyang ama na ibahagi ang pasanin sa hinaharap, kahit na maliit lang, magiging masaya na siya. Pagkatapos ng isang paghinto, seryosong sinabi niyang Xingfu, pare, babalik ako, ngunit gusto kong kumpletuhin ang isang nakatakdang layunin dito bago ako makabalik. Mangyaring tulungan mo ako, ama. Sinulyapan niyang Yian siyang Xingfu. Ang sagot na ito ay inaasahan. Kilala niya ang anak na ito. Bumantong hininga siya at sinabing, iginagalang ko ang iyong pinili at hindi kita tinatanong kung ano ang gusto mong gawin, ngunit sinasabi ko lang sa iyo na lagi kitang susuportahan. Yunmen ang tahanan mo. Salamat, ama. Naantig siyang Xingfu. Okay, hayaan mo na ang 13 para tulungan ka. Pagkatapos nito, tiningnan niyang Yian ang Holy Demon Spirit na 13 at sinabing, 13, nagsumikap ka. Ito ang dapat gawin ng isang subordinate, mangyaring makatiyak, Panginoon. Bagamat alam ng 13 na itinatag ang Yunmen Heavenly Court, gusto pa rin niyang tawagan ang Panginoon. Gamaan ang loob niya at lihim na natuwa. Hinayaan siya niyang Yian na manatili kay Yang Xingfu. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong kinabahan si Yang Xingfu, dahil kitang-kita ang suporta ng kanyang ama, at hiniling niya ang 13 na manatili upang tulungan siya. Sumunod, nahihirapan siya kung sasabihin niya sa ama ang tungkol sa relasyon nila ng 13. Kung hindi niya sasabihin, hindi magandang bagay na laging itago, pero kung sasabihin niya, hindi niya alam kung magagalit ang kanyang ama. Shinger, may problema ba? Nakita niyang Yiyo ang gusot sa mukha ng kanyang anak. Iyan. Biglang, nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, nakaramdam ng kaunting takot siyang Xingfu at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ano ang iniisip mo, matanda, sabihin mo lang kung may sasabihin ka. Hindi nakayanan niyang Yiyo ang pag-aalinlangan ng kanyang anak at ngumuso. Sa sandaling ito, ang 13th sister ay tumingin kay Yang Xingfu at umiling. Natatakot din siya at hindi alam ang gagawin. Sa isang banda, gusto niyang makuha ang pagkakakilanlan ng pamilya Yang, ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang ipaalam kay Yang Yiyo. Si Yang Xingfu ay ngumuso ni Yang Yiyo, at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at malakas na sinabi, sa pag-uulat sa aking ama, ang aking anak na lalaki at ang ika-13 kapatid na babae ay magkasama, mangyaring ipagkaloob ang aking basbas. Pagkasabi nito ay hindi na siya naglakas loob na imulat ang kanyang mga mata. Pagkasabi nito sa isang buntong hininga, mas nakahinga siya ng maluwag. Medyo natigilan si Yang Yiyo at hindi nag-react ng matagal. Akala niya ay may malaking gagawin ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin nito. Flop. Umindayog ang katawan ng ika-13 kapatid at diretsyong lumuhod. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa lupa at sinabi sa takot, nilabag ko ang mga patakaran, ngunit wala itong kinalaman sa Young Master. Kasalanan ko ang lahat. Parusahan mo ako, Panginoon. Sa teoryang pagsasalita, nilabag nga ng 13th sister ang mga patakaran. Bilang isang personal na bantay ni Yang Yiansheng, pumunta siya upang akitin ang tunay na prinsipe ng Yunmen Tianting. Ito ay isang paglabag sa mga panuntunan kahit paano mo ito tingnan. Sa sandaling ito, natatakot din siya. Siyempre, mas natatakot siyang parusahan ni Yang Yiyo si Yang Xingfu. Nang makitang natigilan ang kanyang ama at walang sinabi, naisip ni Yang Xingfu na galit ang kanyang ama. Nang marinig niya na si 13th sister ang yumako ng responsibilidad sa sarili niya, agad siyang naantig at lumuhod para aminin ang kanyang kasalanan, pare, kasalanan ko lahat. Wala itong kinalaman sa 13th sister. Tumingin si Yang Yiyo sa kanilang dalawa at walang imik na sinabi, tumayo ka, huwag lumuhod sa bawat pagliko, mga walang kwentang bagay, hindi ako diktador, hindi ako ganoong dominante. Sama-sama kayo para sa inyong kalayaan, lahat kayo ay mga cultivator, at makatwiran para sa mga Daoist couple na gawin ang mga bagay na pareho ninyong gusto. Bakit kita sisisihin? Agad namang natuwa ang dalawa nang marinig iyon. Salamat, Ama sa iyong tulong. Salamat, Banal na Panginoon. Noon lang tumayo sina Yang Xingfu at 13th sister. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, mula nang pumasok ang 13 sa aking Yang family, miyembro na siya ng aking Yang family. Dapat mo siyang tretuhin ng mabuti. Iniunat ni Yang Yian ang kanyang boses, pagkatapos ay tumingin kay 13 at sinabing, tungkol kay Lingyi, sasabihin ko sa iyo, huwag kang mag-alala. Salamat, Banal na Panginoon. Natuwa ang 13 at nagmamadaling nagpasalamat sa kanya. Takot na takot siya sa kanyang amo na si Lingyi. Ngayong sinabi ito ni Holy Lord Yang Yian, nangangahulugan ito na wala na talagang problema. Siyempre, mas lalo siyang natuwa dahil sinabi ni Yang Yian na miyembro siya ng pamilya kong Yang. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman pinanggahasang isipin noon. Hehe, salamat Ama sa iyong tulong. Sa wakas ay nakahinga si Yang Xingfu.
Mabaho bata, tandaan mong bumalik ka at makita mo ang nanay mo kapag may oras ka. Pumunta ako dito para lang makita ka. Dahil dito ka na lang nagdesisyon, aalis na ako. Sabi ni Yang Yian. Saan ka pupunta, ama? Nagtatakang tanong ni Yang Xingfu. Pumunta ako dito para hanapin si Tanggu sa pagkakataong ito. Siyempre, ang pinakalayunin ay hanapin ang may halong buhok na ibon. Maaaring ito na ang magiging araw sa hinaharap ng aking Yunmen Heavenly Court. Nabalitaan ko na ang Tanggu ay nasa isang lugar sa wildness ng extreme north ng God Realm. Pumunta din ako para subukan ang aking kapalaran at tingnan kung mahahanap ko ito. Natural na walang itatago si Yang Yiu sa kanyang anak. Isa lamang itong casual na pananalita, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng clone ni Yang Xingfu. Sinabi ni Yang Xingfu, ang Tanggu na sinasabi ng ama ay ang lugar kung saan bumaba ang maalamat na Chaos Innate Spiritual Root Fusang Divine Tree, at ito rin ang hometown ng Jinwu clan. Paano mo nalaman? Medyo nagulat si Yang Yiu. Ito ay dapat na isang lihim ng God Realm, o dapat itong sabihin na ito ay isang napakatandang chismis, at mahirap malaman ng mga ordinaryong nilalang, ngunit ang kanyang anak ay nagsalita nito. Ngumiti si Yang Xingfu at sinabing, hehe, nagkataon lang. Ama, ako na ngayon ang pinuno ng Holy Demon Sect. Ang dating pinuno ng Holy Demon Sect, si Wood, ay madalas na nagdulot ng kaguluhan sa aking anak, na labis akong ikinalungkot. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, matapos ang paglilinang ng aking anak na lalaki ay pumasok sa ikatlong antas ng Hidaw, at ang naunang pinuno ng Holy Demon, na pinatay ko si Der, ang dakilang elder ng Der. Ng Holy Demon Sect at pinalitan siya. Siyempre, ito ang tuntunin na iginagalang ang mga malalakas sa Northland Demon God Demon Realm. Natural na sa akin ang maging pinuno ng Holy Demon Sect. Bilang kahalili ng pinuno ng Holy Demon Sect, natural na may karapatan akong magmana ng treasure house ng Holy Demon Sect. Sa treasury ng Holy Demon Sect, nakita ng anak ko ang isang sinaunang scroll, na nagtatala ng mga gawa ng Fusang God Tree sa Tanggu at ang Jinwu clan, at ang bagay na ito ay alam ng buong Northland Demon God Demon Realm 6 Paths of Vision at hinahanap din. Ang 6 na pangunahing puwersa ay pinamumunuan ng Lord of the Alliance. Kinokontrol ng bawat partido ang isang sinaunang scroll, at magkasama silang bumubuo ng isang kompletong mapa. Ang huling destinasyon ng mapang ito ay kung saan naroon si Tanggu. Kabanata 3159, Purple Harp Demon God at Holy Demon Spirit Old 7. Matapos pakinggan ang kwento ng kanyang anak na si Yang Xingfu, naantig si Yang Yian at nagtanong, maaasahang ba ang balitang ito? Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ng kanyang anak, pagkatapos ay talagang dumating siya sa tamang lugar. Parang nakuha niya ng walang effort. Siyempre, kung tutusin, one-sided news lang ito, pero hanggat tumpak ang balitang ito, may pag-asa siyang mahanap si Tanggu. Iniunat ni Yang Xingfu ang kanyang kamay at isang banal na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay at sinabing, Ama, tingnan mo, ito ay isang sinaunang balumbon. Kung tutusin, isa ito sa 6 na mapa. Itinatala nito ang mga bagay tungkol sa Tanggu, Fusang God Tree at Jinwu clan. Inabot niya ang scroll kay Yang Yian. Maingat na sinuri ito ni Yang Yian at nalaman na ito nga ang sinabi ng kanyang anak. Sa isang bahagi ng sinaunang scroll na ito ay ang teksto tungkol sa Tanggu, Fusang God Tree at Jinwu clan, at sa kabilang panig ay isang sirang mapa. Ang material ay hindi material ng ordinaryong sinaunang mga balumbon, ngunit napakaluma, na may malakas na pakiramdam ng edad. Ito ay nagpapakita na ito ay totoo. Bilang tugon, sinabi ni Yang Yian, kailangan ko silang lahat. Nagningning ang mga mata ni Yang Xingfu nang marinig niya ito. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Nais niyang kolektahin ang lahat ng 6 na sinaunang balumbon at pagkatapos ay pumunta sa Tanggu. Dahil sinabi ni tatay, handa akong gawin ang aking makakaya, ngunit ang bagay na ito ay kailangang isaalang-alang sa mahabang panahon, at mayroon din akong isang hindi sapat na ideya tungkol sa bagay na ito. Bakit hindi muna tayo pumunta sa Holy Demon Sect upang pag-usapan ito? Sabi ni Yang Xingfu. Well, humantong sa paraan. Tumanggo si Yang Yian. Aalis na sana siya, pero ngayong may clone na siya, natural na hindi siya makaalis. Sa sinabi ng kanyang anak, tila binalak niyang kunin ang mga sinaunang balumbon. Gusto niyang marinig ang opinyon ng kanyang anak. Ama, pakiusap, hindi maipaliwanag na nasa sabik si Yang Xingfu. Ito ang unang pagkakataon na matulungan niya ang kanyang ama, at nasa sabik siya. Noon pa man ay ang kanyang ama ang nagpoprotekta sa kanila at lumaki, at nagpoprotekta sa lahat. Wala siyang lakas para tulungan ang kanyang ama noon, ngunit ngayon ay kaya na niya. Baka makalaban pa niya ang tatay niya. Excited na siya sa naiisip niya lang. Ang madilim na bundok ng bungo ay ang pugad ng Holy Demon Sect. Narinig ni Yang Yian mula sa kanyang anak na si Yang Xingfu na ang buong Demon God Demon Realm sa North ay binubuo ng daan-daang puwersa na may iba't ibang laki. Siyempre, sa labas ng mundo, inaangkin ito na isa sa 4 na pangunahing panlabas na paraan, ngunit sa loob ito ay isang alyansa. Ang 6 na pangunahing puwersa ang may tunay na sinasabi, at ang Holy Demon Sect ay isa sa kanila. Sa 6 na pangunahing puwersa, ang pinakamalakas na taong nahalal ay ang Demon Realm Domain Lord, na isang first-level cultivator ng Holy Way,
na tinatawag na Shui Wujian, at din ang pinuno ng Shui Wu Holy Sect. Ang Shui Wu Holy Sect din ang pinakamalakas sa 6 na pangunahing puwersa. Ang natitira ay ang God at Demon Dynasty, ang Great Demon God Sect, at ang Small Demon God Sect. Usap-usapan na ang dalawang pamilyang ito ay dating isang pamilya, ngunit nang maglaon ay nagkaroon sila ng alitan at nahati sa dalawang pamilya, na tinawag na dakila at maliit na Diyos at mga sekta ng demonyo. Ang huli ay ang Wan Mo Chao Sect. Kasama ang Holy Demon Sect, na buo ng 6 na pangunahing puwersa ang Demon God Demon Realm, isa sa 4 na pangunahing panlabas na paraan ng God Realm. Ang Shui Wu Holy Sect ang pinuno, at si Shui Wujian ang Domain Lord, na namumuno sa daan-daang puwersa na may iba't ibang laki sa buong North. Sa teorya, ang Holy Demon Sect ay isa ring subordinate ng Shui Wu Holy Sect. Nag-uusap ang mag-ama habang naglalakad, higit sa lahat dahil ipinakilala ng kanyang anak na si Yang Xingfu ang sitwasyon kay Yang Yian. Si Yang Yiyo ay nagtatanong paminsan-minsan at nagmamasid sa kapaligiran ng Holy Demon Sect. Kung pag-uusapan, ang bundok bungo ng Holy Demon Sect ay talagang napakalaki, na may taas na 1,000 talampakan at umaabot hanggang sa mga ulap. Ang isang taluktok ng bundok ay sumasakop sa isang lugar na daan-daang milya. Siyempre, ayon sa kanyang anak na si Yang Xingfu, ang teritoryo sa loob ng radius na 30,000 milya ay ang teritoryo ng Holy Demon Sect, na may 100,000 disipulo, at iyon lang ang core, hindi binibilang ang paligid. Bilang karagdagan sa kanya, ang pinuno ng Holy Demon Sect, ang Holy Demon Sect ay mayroon ding 9 na elder, kung saan ang lumaban sa lumang Purple Heart God at demonyo ang pinakamalakas, at talagang si Ding Hai Shenzhen ng Holy Demon Sect. Habang nagsasalita, pumasok siya sa portal ng kalawakan, at pagkatapos ay dumiretso sa hinterland ng bundok. Hindi ito kasing dilim gaya ng inaakala ni Yang Yiyo, ngunit ito ay isang maliit na kaharian ng mga Diyos sa sarili nitong mundo. Naramdaman ni Yang Yiyo ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng kalawakan. Ang tiyan ng Holy Demon Sect ay pangunahing binubuo ng mga kuweba, malaki at maliit, tulad ng isang maze, ngunit ito ay napakametodo kung titingnan mong mabuti. Makikita na ito ay maingat na binuksan ng isang makapangyarihang tao, na may mga halaman, bundok, tubig, kuweba, mga gusali, at iba pa. Lahat ay magagamit, na may isang tugatog na direktang humahantong sa tuktok ng bundok, at ito ay hindi man lang madilim. Ang lahat ng mga disipulo at disipulo na nakilala niya sa daan ay bumati kay Yang Xingfu ng may paggalang, na tinawag siyang Demon Lord ng may pagkamangha. Tumawa at nagmura si Yang Yian sa kanyang puso, mukhang maganda ang ginawa ng brat dito. Kontento pa rin siya. Siyempre, si Yang Yian, isang kakaibang mukha, ay personal na sinamahan si Yang Xingfu, at ang mga disipulo ng Holy Demon Sect na nakakita sa kanya ay hindi nang ahas na magtanong. Kasunod ng kanyang anak na si Yang Xingfu sa isang napakagandang bulwagan, sa lalong madaling panahon, isang kaakit-akit na babae ang nagpakita ng iba't ibang mga banal na prutas at mga banal na alak. Sa loob ng bulwagan ay isang espesyal na porma sayon na inukit sa isang materyal na bato upang bumuo ng isang ulap. Napaka-komportable na umupo dito, at mayroong patuloy na daloy ng enerhiya, na napaka-comfortable. Ito ay ang unang pagkakataon na umupo siyang sa ganoon kalambot at komportableng upuan. Pagkaupo niya, isang ulap sa kanyang likuran ang nakasandal sa kanyang likuran na parabang may espiritu ito, kaya mas komportable siyang sumandal dito. Ang mga banal na prutas at banal na alak sa mesa ay talagang lumipad ng mag-isa at inihatid sa kanya. Sa isang malapitang pagtingin ay makikita na sila ay mga duwende na kasing liit ng mga kamaong naglilingkod. Masyadong curious siyang sa mga sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya na ang mga Diyos ay maaaring maglaro at magsaya sa kanilang sarili ng ganito. Siyempre, ayaw niyang mawala ng mukha sa harap ng anak, kaya nagpanggap siyang kalmado at walang ekspresyon na uminom ng isang baso ng divine wine. Pagkatapos humigop ng banal na alak, isang malamig na pakiramdam ang kumalat kaagad. Hindi siya nahihilo, bagkus ay nakadama siya ng kalmado. It's a good thing, hindi niya maiwasang purihin ito. Mabilis na sinabi ni Yang Xingfu, Ama, ito ang Earth Core Brew na niluto ng underground spring water na natatangi sa tiyan ng bundok ng Holy Demon Sect. Maghahanda ako para sa iyo mamaya. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, hindi ko kailangan, ngunit maaari kang magpadala ng ilan sa Yunmen. Sa tingin ko, matutuwa ang iyong mga kapatid. Okay, aayusin ko na may magpadala nito mamaya. Mabilis na sabi ni Yang Xingfu. Habang nagsasalita siya, iwinagayway niya ang kanyang kamay upang hayaang umatras ang lahat ng mga Diyosa sa bulwagan, at maglagay ng harang. Big deal ang susunod niyang sasabihin. Si Yang Yiyo ay lubos na nasisiyahan sa maingat na paglapit ng kanyang anak, at nakangiting sinabi, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa dakilang elder ng Holy Demon Sect. Mula sa iyong sinabi, matagumpay kang naupo sa posisyon ng pinuno ng Holy Demon Sect, at pumayag ang dakilang elder. Mapait na ngumiti si Yang Xingfu at sinabi, hindi lamang pumayag, ngunit sa katunayan ay pinigilan din ng dakilang elder ang iba pang 8 elder, kung hindi, kailangan kong mag-aksaya ng kaunting pagsisikap, at baka mahuli pa ako. Kung bakit gusto akong tulungan ng dakilang elder, nagtataka rin ako.
Habang nagsasalita si Yang Xingfu, tumingin siya kay 13th Sister dahil alam niya na ang dakilang elder ay napakabuti sa 13th Sister, at ang dalawa ay napakalapit, at naging ganito na simula nang lumitaw ang 13th Sister sa Holy Demon Sect. Sa oras na ito, ang ikalabintatlong kapatid na babae ng banal na espiritu ay nagsabi, sa pag-uulat sa banal na Panginoon, sa katunayan, mayroong isang banal na demonyong espiritu sa katawan ng dakilang elder ng Holy Demon Sect, ang Purple Chin Demon God. Ito ay ang 7th Holy Demon Spirit na umalis sa mga unang taon. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang Purple Chin Demon of the God ay pumasok sa Voice and Chefboard. Ang ikawalong antas ay sa oras na iyon na ang 7th Holy Demon Spirit ay pumirma ng pantay na kontrata sa Purple Chin Demon God at sinundan ng Purple Chin Demon God sa labas ng Realm of the Gods. Sa paglipas ng mga taon, ang 7th Holy Demon Spirit ay nasa tabi ng Purple Chin Demon God. Matapos pirmahan ang Holy Spirit Equality Contract, ang relasyon sa pagitan nila ay katumbas ng mga partner, at sila ay uunlad ng sama-sama. Siyempre, kung talagang kahit na ang Purple Chin Demon God ay mamatay, ang 7th Saint Demon Spirit ay hindi mamamatay. Masasabing ang Purple Chin Demon God ay isa sa atin dahil sa 7th Saint Demon Spirit. Ang pangunahing gawain ng 7th Saint ay imbestigahan ang Shira clan sa God Realm. Ang dating pinuno ng Holy Demon Sect ay isang may-ari ng Shira. Noong nagkaproblema ang Young Master, ang Purple Chin Demon God ang tumulong sa kanya at ginawa siyang pinuno ng Holy Demon Sect. Matapos sabihin ito ng ikalabintatlong sister, tumingin siya kay Yang Xingfu na may kaunting paghingi ng tawad at sinabi, hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo, ngunit dahil ang 7th Saint Demon Spirit ay lihim na nag-iimbestiga sa Shira clan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi madaling malantad. Medyo nalilito, sabi ni Yang Xingfu. Hindi niya alam ang panloob na kwento ng mga pangyayari ni Yang Yian sa God Realm, at hindi sinabi sa kanya ng 13th Sister, at hindi naglakas loob na sabihin sa kanya, kung hindi, ito ay isang malaking kasalanan, kahit papaano ay pumayag si Yang Yian o Lingyi na sabihin sa kanya. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag sisihin si 13 sa bagay na ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay maikling ikinwento ni Yang Yian ang tungkol sa kanyang mga gawain sa God Realm, at tungkol din sa Shira clan, at syempre ang mga gawain ng 16 na banal na demon spirit sa God Realm. Pagkatapos makinig ni Yang Xingfu, bigla niyang napagtanto, hindi nakapagtataka na tinulungan ako ng dakilang elder, hindi nakakagulat na napakalapit niya sa 13, lumalabas na may isa pang Saint Demon Spirit na may contractual na relasyon sa Great Elder, ngayon naiintindihan ko na. Hindi lamang naintindihan ni Yang Xingfu, nalaman din ni Yang Yiyu mula sa 13th Sister na mayroong isang Saint Demon Spirit na may kontrata sa Purple Chin Demon God, at nalutas din niya ang kanyang mga pagdududa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumingin si Yang Yiyu kay 13th Sister at sinabing, pumunta ka at anyayahan ang Purple Chin Demon God at ang Saint Demon Spirit Old 7, gusto kong makilala sila. Yes, Holy Lord, tugon ng 13th Sister at umalis. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Xingfu, Ama, bakit hindi natin kunin ang natitirang mga sinaunang balumbon? Isa lang ang ideya mo na maaagaw pagkatapos ng lahat ng oras na ito, brat. Dahil ang Lord of the Demon Realm ay isang Saint Dao Strongman, hindi siya magiging ganoon kadaling pakitunguhan. Makinig ka sa akin, huwag mong guluhin ang isang Saint Dao Strongman bago mo maabot ang Dao at makapasok sa Saint Dao Realm. Seryoso ang mukha ni Yang Yiyu. Personal niyang naranasan ang mga pamamaraan ng Saint Dao ng Julie Patriarch. Kung wala sa kanyang kamay ang likas na espiritual na ugat na Green Willow, talagang hindi niya matatalo si Julie Patriarch na nasa unang antas ng Saint Dao. Hindi niya nais na si Yang Xingfu, isang hanggal na batang lalaki, ay pukawin ang Saint Dao, dahil tiyak na hindi iyon magtatapos ng maayos. Kabanata 3160, nagpaplano laban sa akin. Ang ibig sabihin ng anak ko ay, pagnanakaw ang tanging paraan, ngunit syempre nangangailangan ito ng ilang kalkulasyon. Medyo masama ang tingin ni Yang Xingfu sa sandaling ito, na may kinang sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, natuklasan ni Yang Yiyu ang isa pang bahagi ng kanyang anak. Bakit parang pamilyar? Tila, kasing kakaiba noong siya ay nagpakanalaban sa iba. Ahem, umubo si Yang at sinabing, may ideya ka ba? Sabihin mo lang ng diretsyo, huwag kang magpatalo sa harap ng tatay mo. Ngumiti si Yang Xingfu at sinabi, ang aking anak na lalaki ay may ilang mga ideya, mangyaring bigyan ako ng ilang payo, ama. Kung may sasabihin ka, umutot ka. Galit na galit si Yang Yiyu nang makita niya ang masamang tingin ng kanyang anak sa sandaling ito. Oo. Ganito. Inimbestigahan ko ang iba pang 5 pangunahing puwersa. Tutal, lahat sila ay pinamumunuan ng Shuiwu Saint Sect at lahat sila ay sunod Sun-Yuan sa Shuiwu Jian. Hanggat nahuli si Shuiwu Jian, natural na mag-aalok ng mga sinaunang scroll ang iba pang 4 na pangunahing puwersa, at pagkatapos ay makakakuha tayo ng kumpletong mapa. Ito ang iniisip ko. Nakahanap kami ng pagkakataon na patayin si Shuiwu Jian at hayaan ang 13 na pumalit sa kanya. Sa kanyang talento sa ilusyon, hindi magiging problema para sa kanya na gayahin si Shuiwu Jian.
Pagkatapos ay uutusan namin ang iba pang 4 na pangunahing puwersa na ibigay ang mga sinaunang balumbon. Sabi ni Yang Xingfu. Madali mong sinabi. Si Shui Wujian ay isang makapangyarihang santo. Ganyan ba kadaling hulihin siya? Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Humalaklak si Yang Xingfu at sinabing, nag-imbestiga na ako. Si Shui Wujian ay nasa unang antas lamang ng Saint Wei. Hindi siya kayang talunin ng iba, ngunit kaya ng ama. Ang pakikipaglaban mo sa Julie Patriarch, kung saan pinalayas mo siya sa isang suntok, ay matagal nang kilala sa buong God Realm. Bukod pa rito, ang Holy Demon Sect ay may isang sinaunang formation na Wu, ang dakilang demonyo, ang Shui na dakilang demon. Sa formation, kahit na siya ay isang Saint Wei strongman, hindi siya makakatakas sa ganitong paraan, maaari tayong magkaroon ng double insurance para tanggalin si Shui Wujian at hayaan ang 13 illusions na pumalit sa kanya. Pagkatapos pakinggan ito, talagang natukso si Yang Yiyu. Bagamat nasa kanya si Levi Liu, na maaaring sugpuin ang isang strongman ng Saint Wei, hindi siya siguradong mapapapatay niya ito ng buo. Kung hahayaan niyang makatakas si Shui Wujian, masasayang ang lahat ng dati niyang pagsisikap. At ayon sa kanyang anak, sa pagkakabuo ng Holy Demon Sect, maaari niyang panatilihin si Shui Wujian. Sa katunayan, umaasa sa talento ng Holy Demon Spirit, nag-transform siya bilang Shui Wujian, pinalitan siya, at pagkatapos ay inutusan ang ibang puwersa na ibigay ang mga sinaunang scroll. Maaari niyang kolektahin ang 6 na mapa at hanapin ang lokasyon ng tanggo. Ito ang pinakasimple at direktang paraan. Kung aasa siya sa kanya na hanapin si tanggo at ang magkahalong ibong walang patutunguhan, baka hindi niya ito mahanap. Ngayon na may mga pahiwatig, natural na ito ang pinakadirekta at epektibo. Bagaman ito ay mahirap at mapanganib, sulit ang panganib. Nakikita niyang malaki ang ambisyon ng anak na ito. Masasabing ito ay kalkulasyon ng pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Kahit siya, ang ama, ay kalkulado ng batang ito. Ang batang ito ay halatang pinaplano ang posisyon ng Panginoon ng buong Northland Demon God Demon Realm. Kung maaalis niya si Shui Wujian, ayon sa kalkulasyon ng batang ito, hayaan ang 13 na mag-transform sa Shui Wujian at palitan siya, maiisip na ganap niyang makokontrol ang Northland Demon God Demon Realm at tatawaging Lord ng isang lugar sa loob ng ilang taon. Siyempre, sa kabilang banda, siya, bilang ama, ay nakakuha din ng sinaunang balumbon, na talagang isang mahusay na pagkalkula. Kahit na siya ay binastos ng kanyang anak, si Yang Yian ay napakasaya sa kanyang puso. Kung tutusin, anak niya siya. Siya ay may mga ambisyon, mga pukana, at mga pukana. Hindi bababa sa hindi siya makakaranas ng anumang pagkawala sa hinaharap. Ito ang inisip ni Yang Yian na mahalaga. Sa pagkakataong ito, pumayag siyang magpukana ng kanyang anak saglit. Ano ang mali doon? Sa pagtingin sa kanyang anak na si Yang Xingfu, si Yang Yiyu ay tumawa at napagalitan, ikaw na mabahong bata, nagplano ka palaban sa iyong ama. Pinigilan ko si Shui Wujian, at nakuha mo ang hilagang lupain ng God Realm, na hindi masama. Natawa si Yang Xingfu at sinabing, paano kaya ang tatay ko ay may pukana laban sa iyo? Ito ang anak ko na nagbabalak para kunin mo ang sinaunang balumbon. Bukod pa rito, kung ang Demon God Demon Realm ay mahulog sa aking mga kamay, ito ay mahuhulog sa mga kamay ng ating Yunmen Heavenly Court. Yunmen ay nasa gitna ng God Realm, at walang sangay sa gilid ng God Realm. Ito ay malinaw na ang Demon Realm ay Demon Rhea. Isang uri ng garantiya para sa ating Yunmen, hindi ba? Tama ka bata, iyon lang, nakumbinsi mo ako, ngunit masisiguro ko lamang na sugpuin ko si Shui Wujian, ngunit hindi ko magagarantiya na papatayin ko siya ng buo. Kaya ba talaga ng iyong porma sayon na panatilihin si Shui Wujian? Tanong ni Yang Yiyu. Huwag kang mag-alala, ama, iyan ay isang sinaunang porma sayon. Magagamit ito upang harapin ang unang antas ng banal na daw nang walang anumang problema. Siyempre, ang saligan ay ang ama ay dapat na masaktan ng husto si Shui Wujian. Hanggat siya ay nasugatan, tiyak na bagay na isaaktibo ang porma sayon sa oras na iyon. Tiwalang sabi ni Yang Xingfu. Nag-isip si Yang Yian at sinabing, ngunit paano mo matitiyak na makakapunta si Shui Wujian sa iyong Holy Demon Sect at makapasok sa formation? Huwag kang mag-alala tungkol dito, ama. Napag-isipan ko na ito. Ang Holy Demon Sect ay isa ring sinaunang sagradong lugar ng minanang mga Diyos at mga demonyo matagal na ang nakalipas. Balitang-balita na mayroong isang kayamanan ng sekta sa Holy Demon Sect, ang Water Source God at Demon Steel, na nagtatala ng Water Source Avenue sa gitna ng 3,000 Wujian Avenues. Noong nasa 3,000 Hejian Avenues. Laging nakatingin sa Water Source God at Demon Steel ng Holy Demon Sect sa kasamaang palad, ang Water Source God at Demon Steel ay matagal nang nawawala dahil dito, ilang beses nang pumunta si Shui Wujian sa Holy Demon Sect upang hanapin ito, ngunit kahit na ang mga sunod-sunod na master ng Holy Demon Sect ay hindi alam kung nasaan ang Water Source God at paano ito matatagpuan. Ngunit ito rin ang magagamit natin para maakit si Shui Wujian sa Holy Demon Sect, at pagkatapos ay mag-set up ng malaking formation. Hanggat pinipigilan ng ama si Shui Wujian, ang malaking porma sayon ay maaaring i-activate at magiging maayos ang lahat sa oras na iyon. Sabi ni Yang Xingfu na may nagniningning na mga mata. Matapos marinig ito, inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at bumulong na ang batang ito ay talagang matapang.
May isip na kung dumating si Shui Wujian at nalaman na walang water source god at demon monument, ang batang ito ay walang paraan para sugpuin si Shui Wujian, at pagkatapos ay ang Holy Demon Sect ay wawasaki ni Shui Wujian. Gayunpaman, kung talagang maglalakas loob na sumama si Shui Wujian, tiyak na masusupol niya si Shui Wujian sa tulong ng Green Willow Sacred Tree. Sa oras na iyon, hanggat kayang bitag ng porma sayo ng batang ito si Shui Wujian, lahat ay magagawa. Napakatitiwala mo ba na darating si Shui Wujian kapag nabalitaan niyang lumitaw ang Water Source God at Demon Monument sa iyong Holy Demon Sect? Tanong ni Yang Yiyo. Siyempre hindi ako sigurado na babalik siya, ngunit ayon sa aking paghatol, dahil sa pagkahumaling ni Shui Wujian sa dakilang daan ng tubig, malamang napupunta siya upang makita ito. Upang maging ligtas, hayaan ang dakilang Elder Zi Shenmo na personal na lumapit upang ipaalam kay Shui Wujian na ang Water Source God at Demon Monument ay natagpuan sa Holy Demon Sect. Nagkaroon ng magandang relasyon si Wujian. Nabalitaan ko na hinabol din ni Shui Wujian si Zikan God at Demon, pero si Zikan God at Demon ay walang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos noon, hindi niya nakalimutang idagdag, ang dakilang Elder Zikan God at Demon ay talagang isang napakagandang kagandahan, napaka-misteryoso, at malalaman mo kapag nakita siya ni tatay mamaya. Maligaw ka, bata ka, inaasar mo pa ang iyong ama. Nakangiting saway ni Yang Yian. Walang kahihiyang ngumiti si Yang Xingfu, at napakawalang galang sa harap ng kanyang ama, ngunit napakasaya niya, at ganoon din si Yang Yian. Habang nag-uusap ang mag-ama, lumiwanag ang harang, at winageway ni Yang Yian ang kanyang kamay para buksan ang harang ng bulwagan, ngunit alam niyang dinala ng 13 ang dakilang elder ng Holy Demon Sect, si Zikan Shenmo. Of course, to be precise, dapat ay nagdala siya ng 2 tao, at mayroon ding isang Saint Demon Spirit Old 7 na may kontrata kay Zikan Shenmo. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Saint Demon Spirit Old 7 at 13 ay parehong nasasakupan niya, ngunit si Zikan Shenmo ay hindi. Ngunit ang Saint Demon Spirit Old 7 at Zikan Shenmo ay may pantay na contractual na partnership, na masasabing isa, at sa ilang lawak, si Zikan Shenmo ay nasa ilalim din niya. Ewan ko lang kung nakilala niya. Sa susunod na sandali, 2 magagandang figure ang pumasok sa bulwagan. Ang isa ay natural na Saint Demon Spirit na 13, at sa tabi niya ay isang babae na naka-purple na damit at purple na belo. Naisip ni Yang Yian na ito ay ang dakilang elder ng Holy Demon Sect, si Zikan Shenmo. Sa unang sulyap, tumingin si Yang Yian at nakakita lamang ng isang pares ng maningning na mga mata, kalmado na parang tubig, at kalmado. Siya ay mukhang mga 30 taong gulang, ngunit alam ni Yang Yian na siya ay isang Diyos at demonyo na nagsasanay sa loob ng maraming taon. Ang aking ikapitong kapatid na babae, ang banal na Panginoon, at ang dakilang elder ng Holy Demon Sect, si Zikan. Dumating na ang Diyos at demonyo. Pumasok ang 13 at nagsalita, ikapitong kapatid. Natigilan si Yang Yian, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang 13 ay nagsasalita tungkol sa 7th Saint Demon Spirit sa maraming Holy Demon Spirits, natural na nasa ikapito ang the 7th Saint Demon Spirit, ngunit siya ay isang babae na tinawag siyang 7th Sister sa oras na ito. Bago pa makabalik sa katinuan si Yang Yian. Ang Zikan God at Demon na nakasuot ng lila ay kumislap ng banal na liwanag, at sa sumunod na sandali ay lumabas sa kanyang katawan ng isang grupo ng purple na ambon at naging isang duwende na may taas na 3 talampakan, ang opisyal na anyo ng Holy Demon Spirit. Lumuhad siya sa lupa at sinabi sa malinaw na boses, ang iyong nasasakupan, ang ikapitong Saint Demon Spirit, ay yumuko sa Emperador ng Langit. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.